Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2048-56. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa pananakot ni Alvin sa kanya at pagbabante ni Linton, naramdaman ni Devon na parang mababaliw siya. Anong kasalanan ang nagawa niya sa kanyang nakaraang buhay? To think makakatagpo niya ang dalawang malas na bituin sa kanyang kasalukuyang buhay. Gayunpaman, sa huli, nakapili pa rin si Devon. Tumingin siya kay Alvin at sinabing, "Alvin, dahil ayaw mo ng awayan sa pagitan natin, pumunta ka na lang." Batay sa kanyang mga salita, halatang wala na siyang planong turuan ng leksyon si Alvin. Nang marinig ang kanyang mga salita, bahagyang sumimangot si Linton. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon naisip niya na ito ang pinakamahusay na kinalabasan. Natural, nakaramdam pa rin siya ng labis na ayaw sa kanyang puso. "Devon, bingi ka ba o ano?" Naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin habang malamig na sinabi ko sa iyo na lumipat ka. Para sa kapakanan ba ni Linton, wala kang pakialam sa iyong mga anak at direktang disipulo. Patuloy na binyantaan ni Alvin si Devon habang pinipitik niya ang kanyang dila. Nagtataka ako kung ano ang iisipin ng iyong mga anak at direktang disipulo kung alam nila ang tungkol sa iyong pinili ngayon. Elder Devon, dapat mong malaman na kapag nalaman ni tatay na ikaw at si Alvin ay magsanib puwersa upang labanan ako, hindi kanya pababayaan. Hindi niya hahayaang umalis ang iyong mga anak at mga direktang disipulo. Nagsimula ring takutin ni Linton si Devon nang marinig niya ang mga pagbabante ni Alvin. Talagang natatakot siyang iwanan siya ni Devon kapag nahaharap sa banta ni Alvin. Dapat sabihin na si Devon ay higit na natatakot sa ama ni Linton, si Vice Hall Master Jeremy, kaysa sa takot niya kay Alvin. Dahil dito, mabilis siyang nakagawa ng desisyon. Tinitigan niya ng masama si Alvin. "Alvin, hindi kita hawakan ngayon, ngunit paprotektahan ko rin si Linton. Kung maglakas loob kang hawakan ang aking mga anak at idirekta ang mga disipulo sa ilalim ng ganoong mga kalagayan, kahit na kailanganin kong labagin ang mga tuntunin ng sekta at maparusahan, lulumpuhin kita." Ang boses ni Devon ay sobrang malamig at determinado. Walang argumento ang tono niya. "Ganun ba?" Malamig na ngumiti si Alvin, "Kung hindi ako nagkakamali, ang Fire Worship Sect ay tila may panuntunan na nagsasaad na ang mga matataas na opisyal mula sa enforcement hall na lumalabag sa mga alituntunin ay paparusahan ng 2 beses ng mas mabigat. Kahit na hindi mo ako patayin at lampoin mo lang ako, tiyak na mamamatay ka. Isasakripisyo mo ba ang iyong buhay para sa iyong mga anak at sa palagay ko'y mga anak mo?" Yun. Lalong lumawak ang ngiti niya nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Napuno ng panunuya ang kanyang tingin nang tumingin siya kay Devon. "Devon, mas mabuting huwag kang gumawa ng pagpipilian na pagsisisihan mo." Muling sabi ni Alvin nang makita niyang nagbago ng husto ang ekspresyon ni Devon. Kasabay nito, sumugod siya kay Devon. To be more precise, naniningil siya kay Linton. Si Devon ay isang hadlang lamang na humaharang sa kanyang daraanan. Namutla si Devon at kuminang ang kanyang mga mata nang makita niyang si Alvin ang umaakay sa kanya. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Whoosh! Gayunpaman, nang lapitan siya ni Alvin, lumayo siya. Sa huli, pinili niyang magkompromiso. Sa kanyang opinyon, kahit na si Vice Hall Master Dong ay mas nakakatakot kaysa kay Alvin, mayroon pa rin siyang reputasyon na dapat ingatan upang hindi siya gumawa ng hakbang laban sa kanyang mga anak o direktang disipulo. Sa karamihan, ipapakita lang niya kay Devon ang isang pangit na ekspresyon. Kung tutuusin, tinuruan lang ng leksyon si Linton. Hindi siya baldado o pinatay. Hindi nito naapektuhan ang bottom line ni Vice Hall Master Dong. Si Alvin, sa kabilang banda, ay iba. Bagamat hindi siya nakakatakot gaya ni Vice Hall Master Dong, wala siyang kawala at wala siyang dapat ikatakot. Mapipili lang ni Devon na iwasan ang baliw na ito. Kung hindi, ang kanyang mga anak at direktang alagad ay tiyak na makakatagpo ng kanilang kapahamakan. Para sa kadahilanang ito, sa panahon ng kritikal na sandali, nagbago ang kanyang isip at lumipat sa isang tabi. "Kuya Devon." Agad na naging berde ang mukha ni Linton nang makita niya si Devon na gumagalaw sa gilid sa kritikal na sandali, na nag-iwan sa kanya ng lubos na mahina. Hindi sumagi sa isip niya na gagawin ito ni Devon.
Sampal. Bumalatay ang takot sa mukha ni Linten nang umalangaw-ngaw sa hangin ang malutong na tunog ng sampal. Tumayo si Alvin sa harap ni Linten at itinaas ang kanyang kamay para sampelan siya. Nag-iwan siya ng malinaw na bakas ng palad sa kanyang mukha, dahilan para mamaga ang kanyang mukha. Inaglakas loob ka talagang sampelan ako. Natigilan si Linten. Nang makabawi siya, tumingin siya kay Alvin nang hindi makapaniwala na parang nakakita lang siya ng multo. Tama. Sinasampal kita, malamig na ngumiti si Alvin bago niya itinaas ang kanyang kamay para ipagpatuloy ang paghampas kay Linten. Kung gumawa ng anumang tunog si Linten, lalakas niya ang kanyang lakas. Sa huli, nananahimik na lang si Linten. Namumula ang kanyang mga mata habang tahimik na tinitiis ito. Sampal. 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 Ang tunog ng sampal ay umalangaw-ngaw sa hangin, na nagdulot ng panginginig sa mga gulugad ng ilang Enforcement Hall's Bronze Flame Elders. Walang sino man ang nangahas na pigilan si Alvin. Anong biro? Maging ang unang Silver Flame ng Enforcement Hall na si Elder Devon ay tahimik lang na nakatayo sa isang tabi. Hindi man lang siya naglakas loob na umutot. Kahit na mas malakas sila kaysa kay Alvin, hindi pa rin sila mangangahas na pigilan siya, lalo pa ang katotohanang mas mahina si kaysa sa kanya. Bukod dito, lahat sila ay may mga anak at direktang disipulo sa Fire Worship Sect. Sino ang nakakaalam kung si Alvin ay maghahanap ng gulo sa kanila tungkol sa bagay na ito? Si Alvin ay isang taong kumilos ng walang tula o dahilan. Mas mabuting huwag masaktan ng isang tulad nito. Baliw. Baliw siya. Nakita ni Devon na tumabi kay Alvin na sinasampal si Linten hanggang sa mamaga ang mukha nito na parang ulo ng baboy. Hindi niya mapigilan ang panginginig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Pakiramdam niya ay parang baliw si Alvin. Sino si Linten? Siya ang nag-iisang anak na lalaki ng Vice Hall Master ng Enforcement Hall na si Jeremy. Itinuring ni Vice Hall Master Dong ang anak niyang ito bilang kanyang linya ng buhay. Kung alam niyang pinapahiya ng ganito ang kanyang anak, paanong hindi siya magagalit? Tumigil ka. Sa sandaling ito, bagamat natakot si Devon na baka kumilos si Alvin sa kanyang mga anak at direktang disipulo, hindi na siya maaaring tumabi ng tahimik at manood. Mabilis siyang lumapit kay Alvin para pigilan siya. Si Devon ay nagsimulang magsisi ng kaunti sa kanyang desisyon. Noong una, akala niya ay magtuturo lamang si Alvin kay Linten ng isang maliit na leksyon. Hindi niya inaasahan na sasampalin siya ni Alvin ng maraming beses hanggang sa halos hindi na makilala ang kanyang mukha. Mabuti kung walang nakakaalam tungkol dito. Gayunpaman, kung kumalat ang balita tungkol dito, paano itataas ni Linten ang kanyang ulo sa Enforcement Hall at Fire Worship Sect sa hinaharap? Walang ordinaryong tao ang makakatiis ng gayong kahihiyan. Huminto si Alvin nang mamagitin si Devon dahil nailabas niya ang halos lahat ng galit niya. Bago siya umalis, matikas siyang tumalikod at malamig na tumingin kay Linten habang sinasabi, "Linten, nakalimutan ko na ang karamihan sa mga bagay sa Fire Remuneration Palace. Wala akong planong makaganti sa iyo. Ngayon, kumakatok ka sa pintuan ko, mukhang mabubugbog ka, kaya huwag mo akong sisihin dito. Elder Devon, salamat sa iyong kooperasyon." Nakahinga lang ng maluwag si Devon nang marinig niya ang mga salita ni Alvin, muli siyang nagalit. Hindi nakalimutan ni Alvin na hilahin siya pababa kahit hanggang sa huli. Alvin. Alvin. Kung hindi ka mamamatay, isinusumpa kong hindi ako tao. Pinandilatan ni Linten si Alvin gamit ang kanyang dugong mga mata. Sa sobrang galit niya ay nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Bagaman mahirap makita ang kanyang ekspresyon dahil namamaga ang kanyang mukha, masasabing siya ay labis na galit. Lumingon si Linten upang tumingin kay Devon ng malamig matapos mawala si Alvin sa kanyang paningin. Namamaga na rin ang bibig niya kaya nauutol siyang nagsalita. "T. Devon. Kay sasabihin ko sa tatay ko ay tungkol sa ti ito. Kay maghintay ka na lang." Agad siyang lumipad nang matapos siyang magsalita. Damn it. Naging malungkot ang ekspresyon ni Devon nang marinig niya ang mga salita ni Linten. Napagtanto niyang nagkamali siya ng pagpili dahil hindi niya inaasahan na ihihiya ni Alvin si Linten hanggang sa ganito. Kung alam niyang magiging ganito ang mangyayari, hindi na sana siya lalayo. Kung kumalat ang balita tungkol sa nangyari ngayon, malamang nahihilingin ni Linten na patay na siya.
Maiisip ng isang tao na kapag nalaman ni Vice Hall Master Dong na ganito ang trato sa kanyang pinakamamahal na anak, hindi niya hahayaang umalis si Alvin. Hindi lang iyon, ngunit hindi rin niya pababayaan si Devon. Mas mabuting tandaan ninyong lahat ito. Kung sino man sa inyo ang maglalakas loob na ipalaganap ito, hindi lang ako iyon, ngunit hindi rin kayo pababayaan ni Vice Hall Master Dong. Binalaan ni Devon ang ilang Enforcement Hall's Bronze Flame Elders habang nakatingin siya sa kanila. Huwag kang mag-alala, Elder Devon, hindi ko sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Huwag kang mag-alala, Elder Devon, wala akong nakita kanina. Anong nangyari? Napadaan lang ako. Talaga. Nang marinig ang mga salita ni Devon, ang iilang Enforcement Hall's Bronze Flame Elders ay mabilis na nagsalita na tila natatakot na sila ay bugbugin kung hindi sila mabilis na magsasalita. Kasabay nito, nagsimulang bumangon ang takot sa kanilang mga puso. Ayaw na talagang mabuhay ni Alvin. Nakakita ako ng mga taong hindi natatakot sa kamatayan ngunit hindi sa ganoong lawak. Ang taong pinahiya niya lang ay si Linton. Hindi siya katulad ni Rodora. Mamamatay na siya. Batay sa kung gaano kamahal ni Vice Hall Master Dong si Linton, hindi niya pababayaan ang bagay na ito. Ito ang mga panloob na kaisipan ng ilang Enforcement Hall's Bronze Flame Elders. Nadama nila na si Alvin ay naghahanap lamang ng kamatayan sa pamamagitan ng pagkilos ng walang ingat. Samantala, natuwa si Alvin. Hindi man lang siya nakonsensya sa usapin ngayon. Katulad nga ng sinabi niya kanina. Kung hindi dumating si Linton na naghahanap ng gulo sa kanya, hinayaan na niya ang awayan sa pagitan nila. Gayunpaman, dahil hinanap siya ni Linton, hindi hahayaan ni Alvin ang kanyang sarili na mabuli. Bakit bigla akong nakaramdam ng kaba? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Alvin na parang may naramdaman siya. 2049. Sa totoo lang, dapat walang problema sa panig ni Palace Master Zhu. Gayunpaman, bakit ako nakakaramdam ng bahagyang pagkabalisa? Nararamdaman ko tuloy na may mangyayari. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong pakiramdam si Alvin. Dati, kapag bigla siyang hindi mapalagay, may mangyayari sa huli. Hindi kailanman aasahan ni Alvin na si Louis na kanyang ipinadala upang bigyan ng babala ang Azure Cloud Mansion sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land ay aksidenteng nadala ng Inter-Province Transportation Formation sa Land of Exile. Dahil wala si Louis, natural lang na hindi nakatanggap ng anumang babala ang Azure Cloud Mansion. Sa kasalukuyan, si Argus at ang kanyang mga tauhan ay mabilis na papalapit sa Azure Cloud Mansion. Samantala, ang mga tao mula sa Azure Cloud Mansion ay ganap na walang kamalayan tungkol dito. Sa hilagang rehiyon ng Dao Marshall Saint Land, isang figure na nakabalabal na itim ang nakatayo sa harap ng Inter-Province Transportation Formation. 3 bata, 2 babae at 1 lalaki, na tila 6 hanggang 7 taong gulang ay nakahiga sa kanyang mga paa. Sa 2 babae, ang isa ay nakasuot ng ginto habang ang isa ay nakasuot ng puti. Pareho pa rin silang may baby fat sa kanilang mukha na napakaganda nilang tingnan. Ang bata naman ay nakasuot ng itim. Kung ikukumpara sa itim na roba na suot ng nakatayong lalaki, hindi na itago ng itim na damit ng maliit na bata ang kanyang mukha. Ang kanyang mukha ay lumitaw na malayo at cute. Kung narito si Alvin, makikilala niya sa isang sulyap na ang 2 maliliit na batang babae at ang batang lalaki ay walang iba kundi ang mga anyo ng tao ng maliit na gintong daga at ang 2 maliliit na sawa. Ito ay Little Gold, Little White, at Little Black. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng matandang propeta. To think na gusto niyang kidnapin ko ang 3 taong ito at ibalik sila sa lower province ng Dao Marshall Saint Land kapag hindi pinapansin ni Nympha. Bulong ng lalaking nakatalokbong ng itim na balabal sa sarili. Hindi lalaki o pambabae ang boses niya. Mahirap matukoy ang kanyang kasarian batay sa kanyang boses lamang. Pag nalaman ng babaeng iyon ang tungkol dito, mapapahamak ako. Muling tumunog ang malambing na boses. May bahid ng inis ang maririnig sa boses niya. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay walang iba kundi si Heimdall, ang kasalukuyang kahalili ng ika-4 na absolute ng 7 Absolute Sect, ang Dark Shadow Progeny. Ang 3 maliliit na lalaki na orihinal na sumunod kay Nympha sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land ay nawala ng malay at inagaw niya. Ginawa niya ito sa ilalim ng tagubilin ng matandang propeta, ang tagapagmana ng ika-2 absolute ng 7 Absolute Sect, ang progeny ng propeta.
Sinabihan siyang humanap ng pagkakataon ng hindi tumitingin si Nympha at dalhin ang tatlong maliliit na tao sa lower province ng Dao Martial Saint Land. Ayon sa matandang propeta, nagawa niyang hulaan na ang tatlong maliliit na tao ay makakatagpo ng magandang kapalaran sa lower province. Walang ideya si Heimdall kung ano ang magandang kapalaran. Dahil natatakot ang matandang propeta na pigilan siya ni Nympha, inutusan niya si Heimdall na palihim na ibalik ang tatlong maliliit na tao pabalik sa lower province ng Dao Martial Saint Land. Bukod doon, sinabihan siya na huwag silang ipadala sa Greenwave Han Mansion o sa Asher Cloud Mansion. Kahapon, sa wakas nakahanap ng pagkakataon si Heimdall na matagumpay na kidnapin ang tatlong maliliit na kasama. Huwag mo akong sisihin, pakiusap. Kung gusto mong sisihin ang sinuman, sisihin mo ang matandang propeta. Siya ang humiling sa akin na pabulaikin ang tatlo sa inyo sa lower province ng Dao Martial Saint para ipagtanggol ang inyong sarili. Umiling si Heimdall habang itinaas ang kanyang kamay upang dalhin ang tatlong maliliit na kasama niya habang lumilipad siya sa Inter-Province Transportation Formation. Habang kumikislap ang Inter-Province Transportation Formation, si Heimdall at ang tatlong maliliit na figure ay nawala sa paningin. Makalipas ang halos kalahating oras, bumalik si Heimdall mula sa silangang rehiyon ng lower province ng Dao Martial Saint Land. Matapos niyang kumpirmahin ang direksyon, nagpatuloy siya sa pagpunta sa Hilaga. Umalis si Heimdall kasama ang tatlong maliliit na kasama. Gayunpaman, bumalik siyang mag-isa. Sa Land of Exile o kilala rin bilang Exiled Realm among the Devil Clan. Ang Ox Devil Clan ay isang mahusay na clan sa Exiled Realm. Marami silang powerhouse sa kanilang angkan. Sa loob ng maraming taon, pinaghirapan nilang subukan at makapasok sa Saint Province Realm, ngunit paulit-ulit silang nabigo. Tinukoy ng Saint Province Realm ang kahanan na kinaroroonan ng buong Dao Martial Saint Land at ang tatlong dakilang mortal continents. Ang ari-arian ng Ox Devil Clan ay sinakop ang isang malawak na lupain. Mayroon silang malaking public square sa gitna ng estate. Ngayon, ang pampublikong liwasan ay napuno ng mga tao. Hindi. Upang maging mas tumpak, napuno ito ng mga Ox Devils. Ang mga miyembro ng Ox Devil Clan ay may napakalinaw na katangian dahil lahat sila ay may mga katawan ng tao ngunit ang mga ulo ng mga baka. Bukod sa kanilang mga ulo, wala silang pinagkaiba sa mga tao. Kasama dito ang kanilang katalinuhan. Sa kasalukuyan, napapaligiran ng mga miyembro ng Ox Devil Clan ang pampublikong plaza habang nakatingin sila sa isang tao na nakagapos doon. Tama iyon. Isang tao. Walang mga tao na matatagpuan sa Exiled Realm. Ito ay isang tao. Parang ito nga. Pakiramdam ko ay medyo katulad natin ang taong ito. Mayroon siyang dalawang kamay at dalawang paa. How's he similar to US? Our Ox Devil Clan is not so short. And he's so fair as well. Ang pangit lang niya. Tingnan mo ang tan at malusog na balat namin. Ito ang balat na dapat taglayin ng isang mandirigma. Eksakto. Tingnan mo kung gaano siya ka-fair. Siya ay isang kumpletong malambot. Hindi nakakagulat na nahuli siya ng mga mandirigma mula sa aming Ox Devil Clan. Ang mga tao ay mahina. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ng tao ang mga miyembro ng Ox Devil Clan. Nag-usap sila sa isa't isa habang itinuturo ang taong nakatali sa pampublikong liwasan. Kahit na sa pinakamabangis na panaginip ni Lewis ay hindi niya inaasahan na isang araw ay magiging isang showpiece siya. Kinilig si Lewis kahit na hindi malamig nang tingnan niya ang mga halimaw na may malalaking katawan. Lahat sila ay may mga katawan ng tao ngunit ang mga ulo ng isang baka. Isa sila sa Devil Clan sa Land of Exile, ang Ox Devil Clan. Nabasa rin niya ang tungkol sa Ox Devil Clan ng Devil Clan sa mga sinaunang aklat sa White Tiger Sanctum ng Four Symbol Sanctum. Ang mga miyembro ng Ox Devil Clan ay ipinanganak na mandirigma. Nagkaroon sila ng malalaking build at mahusay sa hand-to-hand combat. Noong panahon ng Human Devil, ang Ox Devil Clan ay nagsilbi bilang isa sa mga vanguard noong Great Human Devil War. Marami na silang napatay at napilayan. Maaari silang ituring na mga kaaway ng sangkatauhan. Hindi inaasahan ni Lewis na isang araw ay makakatagpo niya ang mga demonyo mula sa Ox Devil Clan sa ganoong paraan. Bukod dito, siya ay kasalukuyang bilanggo sa Ox Devil Clan. Biglang napagtanto ni Lewis na ang grupo ng mga Ox Devils ay tumabi sa isang mahinang ungol mula sa labas.
Pagkatapos, nakita niya ang dalawang Ox Devils na nakahuli sa kanya. Ang dalawang Ox Devils ay sama-sama sa isa pang Ox Devil na kasing laki ng isang maliit na burol habang sila ay patungo sa kanya. Boom! 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 Ang Ox Devil na ito ay humigit kumulang 7 hanggang 8 metro ang taas, 2 hanggang 3 beses na mas malaki kaysa sa isang ordinaryong Ox Devil. Sa bawat hakbang niya, ang kanyang napakalaking katawan ay nagiging sanhi ng pag-ugong at pagyanig ng lupa. Unti-unti siyang naglakad papunta kay Luis. Habang papalapit siya kay Luis, mas naramdaman ni Luis ang lindol. Sa sandaling lumitaw siya, ang grupo ng mga Ox Devil sa pampublikong plaza ay tumahimik. Lahat sila ay tumingin sa malaking Ox Devil na ito nang may paggalang. Tao talaga yan. Ang malaking Ox Devil ay nakatayo malapit kay Luis at tumingin sa kanya. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay nagpalansing sa eardrums ni Luis na nagdulot sa kanya ng sakit. Gaano kalakas? Si Luis ay pinipilit ng malaking aura ng Ox Devil. Sa katunayan, ang malaking Ox Devil ay hindi sinasadyang ipilit si Luis gamit ang kanyang aura. Batay dito, masasabi ng isa kung gaano kalakas ang Ox Devil na ito. Ika-10 matanda, siya ang taong nakita namin sa labas, paliwanag ng dalawang Ox Devils. Mahinhin at magalang ang kanilang mga tono. Ika-10 matanda. Nanlaki ang mga mata ni Luis sa pagkalito. Batay sa kanyang nalalaman, ang pinakamalakas na demonyo sa Ox Devil clan ay ang clan leader. Sa ilalim ng clan leader, mayroong 10 matatanda. Sa panahon ng digmaan, ang bilang ng mga powerhouse ng tao na napatay ng 10 powerhouse mula sa Ox Devil clan ay hindi mabilang. Natural, alam ni Luis ang kasalukuyang clan leader at ang 10 elder mula sa Ox Devil sect ay iba sa mga demonyo noon. Ang mga demonyong iyon ay namatay sa paglipas ng panahon. Para sa mga napakalakas na Diablo, kapag nakamit nila ang immortalidad, aakyat sila sa isang Devata realm. Sa bagay na ito, ang Exiled Realm ay katulad ng Saint Province Realm. Good job! Pareho kayong karapat-dapat para dito. Hahanapin ko mamaya si Lord Clan Leader at hihilingin kung gantimpalaan kayong dalawa. Sabi ng Ox Devil, ang ika-10 elder. Parang kulog ang boses niya. Nagtataka siyang tumingin kay Luis. Inihanda ni Luis ang kanyang sarili at ginamit ang kanyang Saint Origin upang protektahan ang kanyang mga tainga kaya hindi na ito masakit tulad ng dati. Sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Isang grupo ng mga hindi inanyayahang bisita ang nagpakita sa estate ng quasi third-rate force, ang Azure Cloud Mansion. Ang grupong ito ng mga hindi inanyayahang bisita ay pumasok sa Azure Cloud Mansion nang walang babala at iniwan ang mga bangkay ng Black Armored Guards na sinubukang pigilan sila sa kanilang kalagayan. Maging ito ay ang Black Armored Army, ang Decaren o ang Centurion, wala ni isa sa kanila ang katugma sa grupong ito ng mga tao na pinamumunuan ng isang matandang lalaki. Hindi man lang umatake ang matanda. Ipinaubaya niya ang lahat sa mga taong sumusunod sa kanya. Dahil napakalakas na ng mga tao sa likod ng matanda, masasabi ng lahat na mas malakas pa ang matandang nangunguna. Sino ka? Ang grupo ng Black Armored Guards ay kinilig ng makaharap ang grupong ito ng mga nananakot na tao. Kasabay nito, nagpatuloy sila sa pag-atres hanggang sa malapit na sila sa main mansion ng Azure Cloud Mansion. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, huminto ang matandang nangunguna. Sumunod naman ang mga tao sa likod niya. Tumingin ang matandang nangunguna sa Black Armored Guards at walang pakialam na sinabi, "Ako si Arges." 2050. Ako si Arges. Inihayag ng matandang nangunguna ang kanyang pangalan. Siya ay walang iba kundi ang Silver Flame Elder mula sa Fire Worship Sect, isa sa 3 dakilang sekta sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Siya rin ang unang Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum sa 4 Symbol Sanctums ng Fire Worship Sect. Dumating si Arges sa Azure Cloud Mansion para harapin ang tunay na disipulo, si Alvin. Plano niyang gamitin ang pamilya ni Alvin para banta si Alvin para umalis siya sa Fire Worship Sect. Kapag nakaalis na siya sa Fire Worship Sect, mapapatay siya ni Arges. Sa orihinal, dapat na mas maagang dumating si Arges sa lower province ng Dao Marshall Saint Land at sa Azure Cloud Mansion kasama ang mga lalaking si Elton, ang ika-5 elder ng Northern Plethora Sect, na ipinadala kasama niya. Gayunpaman, nakarinig siya ng isang nakakagulat na balita na nagpaantala sa kanyang pagdating.
Ang nakakagulat na balita na narinig ni Argus ay tungkol sa Azure Saber, isa sa 10 Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapon ranking. Ang Azure Saber ay lumitaw. Ang ilan sa 10 mahusay na Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapon ranking ay nasa pag-aari ng matataas na opisyal mula sa 3 dakilang sekta habang ang iba ay nananatiling misteryo. Ang lokasyon ng Azure Saber ay isa sa mga nanatiling misteryo. Bagamat hindi makapaghintay si Argus na pumunta sa lower province ng Dao Marshall Saint Land upang imbestigahan ang background ni Alvin, kumpara sa Azure Saber, hindi ito gaanong mahalaga. Dahil dito, inutusan niya ang grupo ng mga powerhouse ng Saint Celestial Stage na itinalaga sa kanya ni Elton na hanapin ang taong nakakuha ng Azure Saber. Si Argus ay hindi rin nanatiling walang ginagawa. Dapat sabihin na napakaswerte ni Argus. Nagawa niyang mahanap ang taong pinalad na makuha ang Azure Saber. Ang Azure Saber ay nahulog sa kanyang mga kamay pagkatapos niyang patayin ang taong iyon. Si Argus lang ang nakakaalam na nasa kanya ang Azure Saber. Hindi ito alam ng grupo ng mga powerhouse ng Saint Celestial Stage. Marahil, ang grupong ito ng mga powerhouse ng Saint Celestial Stage ay maaaring walang lakas na agawin ang Azure Saber mula sa kanya, ngunit tiyak na kaya nilang ipalaganap ito. Kung kumalat ang balita tungkol dito, imposibleng panghawakan niya ang Azure Saber. Pagkatapos ng lahat, si Argus ay hindi katulad ni Zoro na inagaw ang Devil Seal Tablet mula kay Alvin. Kahit na si Zoro ay isang ordinaryong elder lamang mula sa Black Ketre Sect, ang kanyang ama ay isa sa 4 na dakilang kamapa sa Black Ketre Sect. Ang mga posisyon ng 4 na dakilang kamapa sa Black Ketre Sect ay katumbas ng 3 dakilang tagapangalaga sa Fire Worship Sect. Lahat sila ay mga elite powerhouse sa upper province ng Dao Marshall Saint Land. Sa pagsuporta ng kamapa ng Black Ketre Sect kay Zoro, hindi maraming tao ang maglalakas loob na agawin ang Devil Seal Tablet mula sa kanya. Bukod dito, hindi tiyak na nasa kamay niya pa rin ang Devil Seal Tablet. Maaaring ibinigay niya ito sa kanyang ama, ang Golden Lion King, isa sa 4 na dakilang kamapas mula sa Black Ketre Sect. Ang Azure Saber ay isang sikat na Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapon ranking. Ito ay isang 10,000 inscription Saint Weapon na dalubhasa sa labanan. Ito ay sapat na malakas upang madaling talunin ang 1,000 inscription Saint Weapon ng madali. Mayroon bang sino man na hindi nagnanais ng gayong Saint Weapon? Bilang Silver Flame Elder ng Fire Worship Sect na walang anumang suporta, makakapitan kaya si Argus sa Super Saint Weapon. Maaaring nasa likod niya ang Fire Worship Sect, ngunit ang matataas na opisyal mula sa sekta tulad ng Golden Flame Elders ay maaaring maghangad din sa Azure Saber. Walang paraan na magagawa niyang panatilihin ang Azure Saber kung nangyari iyon. Para sa kadahilanang ito, pagkatapos makuha ang Azure Saber, nagpasya si Argus na hindi niya gagamitin ang Azure Saber hanggat hindi siya sapat na malakas para hawakan ito o kung siya ay nasa sitwasyon ng buhay o kamatayan. Pagkatapos ng lahat, ang Azure Saber ay isang mahusay na pinagmumulan ng tukso para sa maraming tao. Bagamat natuwa si Argus na nakuha niya ang Azure Saber, hindi niya nakalimutan ang kanyang layunin na pumunta sa lower province ng Dao Marshall Saint Land upang imbestigahan ang background ni Alvin. Matapos makuha ang Azure Saber, isa sa 10 mahusay na Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapon ranking, tinipon niya ang mga tao na itinalaga sa kanya ni Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect, at dumating sa lower province ng Dao Marshall Saint Land sa pamamagitan ng Inter-Province Transportation Formation. Naging maayos ang lahat para kay Argus. Pagdating niya sa lower province, nalaman niya kaagad ang background ni Alvin mula sa lower province's watcher. Pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa background ni Alvin, agad niyang dinala kanyang mga tauhan sa Asher Cloud Mansion, na humahantong sa kasalukuyang sitwasyon. Lian. Nataranta ang grupo ng Black Armored Guards nang marinig nila ang pangalan ni Argus dahil hindi nila ito narinig. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang takot na bumangon sa kanilang mga puso. Batay sa lakas ng mga lalaking pinamumunuan ng matanda, kailangan nilang maging elite powerhouses mula sa upper province. Dahil pinamunuan sila ni Argus, tiyak na mas malakas pa siya kaysa sa mga lalaking pinamunuan niya. Bagamat hindi pa nila narinig ang pangalan ni Argus, naisip nila na maaaring siya ay isang reclusive powerhouse mula sa upper province ng Dao Marshall Saint Land.
Panginoon, iniisip ko kung may dahilan ka ba na pumunta sa Azure Cloud Mansion. Sa wakas ay nagtanong ang Centurion ng Black Armored Army pagkatapos niyang mag-ipon ng lakas ng loob. Walang importante, walang pakialam na sagot ni Argus, ang pangunahing dahilan kung bakit ako nagpunta rito ay para imbitahan ang pamilya ng iyong Young Mansion Master na pumunta sa Upper Province para maging bisita ko. Young Mansion Master. Ang Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Hindi napigilan ng grupo ng Black Armored Guards na mapabuntong hininga. Bagamat magalang na nagsalita si Argus, natitiyak nilang hindi siya pumunta para lang imbitahan ang pamilya ng Young Mansion Master sa Upper Province para maging bisita niya. Kung dumating si Argus para imbitahan sila sa Upper Province bilang mga bisita, kailangan pa ba niyang pumatay ng napakaraming tao? Siya ay talagang isang powerhouse mula sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Nabanggit pa niya ang Young Mansion Master. Parang may away siya kay Young Mansion Master. My goodness! Paano sinaktan ng Young Mansion Master ang isang powerhouse na tulad nito? Hindi lang iyon, ngunit gusto ng taong ito na dalhin si Lord Mansion Master at ang iba pa sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land para bantaan ang Young Mansion Master. Hindi ba halata? Paano sinaktan ng Young Mansion Master ang taong ito hanggang sa dumating ang taong ito upang kidnapin ang kanyang pamilya? Kakaalis lang niya papuntang Upper Province hindi pa gaanong katagal. Si Young Mansion Master talaga ang ultimate genius ng Lower Province ng Dao Marshall Saint Land. Batay sa sitwasyon, ang Young Mansion Master ay dapat magkaroon ng magagandang tagumpay sa Upper Province. Kung hindi, ang taong ito ay hindi pumunta dito para agawin ang kanyang pamilya para banta siya. Nang talakayin ng grupo ng Black Armored Guards ang bagay na ito sa isa't isa, makikita na hindi nila sinisisi si Alvin sa pagdadala ng sakuna sa Azure Cloud Mansion. Sa halip, nagmamalaki sila. Ang Black Armored Guards ay maingat na pinili ng Azure Cloud Mansion. Ang Black Armored Guards ay handang isakripisyo ang kanilang buhay para sa kapakanan ng Azure Cloud Mansion. Bravo! Young Mansion Master! Biglang sumigaw ang isa sa mga Centurion. Puno ng excitement ang tono niya. Kung narito si Alvin, matutukoy niya na ang taong ito ay walang iba kundi si Tobias. Siya ang pinakamalakas na powerhouse sa ilalim ng Exemplary Saint Stage sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land. Siya rin ang direktang disipulo ni Kumi na dating kanang kamay ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Dati, pinatay si Kumi ng Elder Zoro ng Black Ketresek. Dahil dito, si Tobias ay masigasig na naglilinang. Nakapasok na siya sa Exemplary Saint Stage at naging pinakamalakas na powerhouse pagkatapos ng Black Armored Army's commander. Siya rin ay itinalaga bilang kahalili ng Black Armored Army's commander din. Nang marinig ng grupo ng mga Black Armored Guard na nasa eksena ang mga salita ni Tobias, sunod-sunod na tawag nilang lahat. Young Mansion Master! Young Mansion Master! Young Mansion Master! Malakas na sumigaw ang Black Armored Guard. Nagbago rin ang kanilang mga tingin nang tumingin sila kay Argus at sa kanyang mga tauhan. Sa una, ang kanilang mga mata ay napuno ng takot at kawalan ng kakayahan. Gayunpaman, ngayon ay napuno ito ng paghamak. Sa tingin ba ninyo lahat ay naparito ako upang kidnapin ang pamilya ng inyong Young Mansion Master dahil natatakot ako sa kanyang lakas? Natural, narinig ni Argus ang talakayan ng Black Armored Guards. Agad na bumangon ang apoy ng galit sa kanyang puso nang tumingin siya sa kanila. Hindi ba't ganoon nga? Napangiti si Tobias nang marinig niya ang mga salita ni Argus. Hindi ba't ganoon nga? Inulit ng grupo ng Black Armored Guards ang mga salita ni Tobias at ngumisi rin. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghamak nang tumingin sila kay Argus. Firmf! Kung hindi lang ako nagtatago na parang duwag ang Young Mansion Master mo, napatay ko na siya. Pumunta lang ako sa Azure Cloud Mansion para agawin ang pamilya niya para akitin siya para mapatay ko siya. Sa paningin ko, langgam lang siya. Ngumuso ng masama si Argus. Nang matapos magsalita si Argus, humagalpak ng tawa si Tobias. Geezer, wala dito si Young Mansion Master kaya pwede mong sabihin ang kahit anong gusto mo. Matanda ka, akala mo hindi mo na kayang harapin ang ating Young Mansion Master. Kung ako sa'yo, maghukay ako ng butas at magtatago dito. To think na pumunta ka talaga sa Young Mansion's Master para kidnap.
Si Tobias ay hindi magalang sa kanyang mga salita. Wala namang dahilan para maging magalang siya kung tutuusin. Handa siyang mamatay. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang mga salita ni Tobias ay nagpagalit kay Argus. Ang Saint Origin sa kanyang katawan ay lumundag habang naghahanda siyang salakayin si Tobias. Sa sandaling ito, whoosh, whoosh, whoosh. 3 figure ang lumilipad sa napakabilis na bilis. Mga pangunahing kapangyarihan ng stage. Bagamat ang bilis ng 3 figure na ito ay hindi mabilis sa mga mata ni Argus, nakuha pa rin ng kanilang presensya ang kanyang atensyon dahil napansin niyang ang bilis nila ay maihahambing sa isang powerhouse sa Quintessential Saint Stage. Sa alam ni Argus, bihira ang mga Quintessential Saint Stage na powerhouse sa lower province ng Dao Martial Saint Land. Gayunpaman, parang may 3 Quintessential Saint Stage powerhouse sa Azure Cloud Mansion. 2051. Gayunpaman, nang makalapit na ang 3 figure, napansin ni Argus na ang 2 pang figure ay dinadala ng kabilang figure. Isa lamang sa kanila ang mayroong cultivation base sa Quintessential Saint Stage. Agad na ibinaling ni Argus ang kanyang atensyon sa taong ito at natuklasan na ang taong ito ay kahawig ni Alvin bago siya nagbalat kayo ng mga 60% hanggang 70%. Alam niya kung ano ang tunay na hitsura ni Alvin dahil nakuha niya ang larawan ni Alvin mula sa watcher na inusisa niya. Ito ay dapat na Mansion Master Raymond ng Azure Cloud Mansion. Nalaman ni Argus ang pagkakakilanlan ng taong ito. Ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay ang ama ni Alvin. Maya-maya, dinala ni Raymond ang isang matandang lalaki at isang mukhang matibay na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na armor sa harap ng black armored guards at pinangangalagaan sila. Panginoong Mansion Master. Panginoong Mansion Master. Kasunod ng pangunguna ni Centurion Tobias, ang grupo ng black armored guards ay magalang na yumuko kay Raymond nang siya ay lumitaw. Ang ilan sa mga black armored guard na hindi pa nakikita si Raymond ay nasa sabik. Hindi sila nakakaramdam ng panghihinayang kung kailangan nilang mamatay dahil nakita nila ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Sa puso ng bawat Black Armored Guards, si Mansion Master Raymond ng Azure Cloud Mansion ay isang taong may mataas na posisyon at iginagalang nila siya ng husto. Mas mahalaga pa siya sa kanila kaysa sa sarili nilang buhay. Nang makita nila si Raymond, silang lahat ay biglang nabuhayan ng loob. Lahat sila ay tumayo ng tuwid, naglalabas ng isang kahangahangang aura. Ang ganda-ganda nilang tignan habang nagtitipon silang lahat. Nang makita ito, hindi maiwasan ni Argus at ng kanyang mga tauhan ang makaramdam ng pagkagulat. Bagamat mahina ang mga gwardya na ito na nakasuot ng itim na armor, ang kanilang kahangahangang aura kapag nagsanib puwersa ay hindi katulad ng mga powerhouse sa ibaba ng Quintessential Saint Stage. Elder Rong. Elder Rong. Panginoong Komandante. Panginoong Komandante. Matapos batiin ng grupo ng Black Armored Guard si Mansion Master Raymond ng Azure Cloud Mansion, agad silang lumingon sa matandang lalaki at mukhang matibay na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa tabi ni Raymond at binati rin sila ng magalang. Ang matandang nakatayo sa tabi ni Raymond ay walang iba kundi si Rong Yuan. Ang matibay na mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na baluti, sa kabilang banda, ay ang kasalukuyang commander ng Black Armored Army na nasa Exemplary Saint Stage. Natural, ang mga nasa Exemplary Saint Stage sa lower province ng Dao Martial Saint Land ay maaaring ituring na mga elite powerhouses. Gayunpaman, wala sila sa harap ni Argus at ng kanyang mga tauhan. Kahit na ang pinakamahinang tao sa mga tauhan ni Argus ay nasa unang anyo ng Street Celestial Stage. Ang nasabing powerhouse ay kailangan lamang na itaas ang kanyang daliri upang talunin ang isang tao sa tuktok ng Exemplary Saint Stage, lalo pa ang isang ordinaryong Exemplary Saint Stage Martial Cultivator. Kumaway ang robe sa Raymond. Isang galit at determinadong ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha habang nakatitig kay Argus at sa kanyang mga tauhan. Tanong niya sa malalim na boses, "Sino ka? Bakit mo pinatay ang mga tao ng aking Azure Cloud Mansion?" Dahil kararating lang ni Raymond, hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga taong ito. Sa sandaling ito, siya ay lubusang nagalit. Mula nang si Raymond ay naging Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, walang sinuman mula sa lower province ng Dao Martial Saint Land ang nangahas na pumunta at gumawa ng gulo sa Azure Cloud Mansion.
Gayunpaman, ngayon, ang mga tao ay nagpatayan sa Azure Cloud Mansion at pumatay ng daan-daang Black Armored Guards. Ito ay katulad ng pagsampal sa mukha ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Ikaw si Raymond, ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Walang pakialam na tanong ni Argus, hindi niya sinagot ang tanong ni Raymond. Mahina ang tono nito na para bang may kausap na mas mababa sa kanya. Sa sandaling matapos magsalita si Argus, ang commander ng Black Armored Army na nakatayo sa tabi ni Raymond ay humakbang pasulong at pinandilatan si Argus. Galit niyang sinabi, "How dare you address our Mansion Master directly without using his title?" Si Raymond ay lubos ding iginagalang ng commander ng Black Armored Army. Kung hindi siya nailigtas ni Raymond dati, namatay na siya. Para sa kapakanan ni Raymond, hindi siya natakot na magbuhos ng dugo o mawala ng buhay. Sa sandaling ito, paano niya matitiis ang taong iginagalang niya ng lubos na tretuhin ng walang kabuluhan? Panginoong Commander. Nang ang commander ng Black Armored Army ay humakbang pasulong at kausapin si Argus, si Tobias na nakatayo sa likuran niya ay tila may naalala habang siya ay sumigaw sa takot. Baka sa mukha niya ang takot na takot. Nang matapos magsalita si Tobias. Swish! Ang tunog ng saber na sumisipol sa hangin ay lumitaw at mabilis na nawala. Sa sumunod na sandali, ang lahat ay sinalubong ng nakitang pinugutan ng ulo ang commander ng Black Armored Army. Bumulwak ang sariwang dugo mula sa kanyang pugot na katawan na parang fountain. Ang dugong bumulwak sa kanyang katawan ay tila nakasisilaw na parang pulang rosas. Firmf! Ang isang huwarang lang stage ng Saint Stage na tulad mo ay hindi karapat-dapat na kumilos ng napakabagal sa harap ni Elder Argus. Ang isang matandang lalaki na nakatayo sa likod ni Argus ay nagsabi ng may pagkadismaya. Ito ang taong pugutan ng ulo ng Azure Cloud Mansion na commander ng Black Armored Army. Elder Wang. Nabawi muna ni Raymond ang kanyang katinoan. Bumungad sa kanya ang takot nang makita niya ang pugot na commander ng Black Armored Army. Namumula ang kanyang mga mata nang lumabas sa kanyang katawan ang isang mapang-ipong Devil Chi. Snap! Habang umalangaw-ngaw ang isang malutong na tunog, naputol ang hairband sa ulo ni Raymond. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay lumilipad kahit walang simoy ng hangin. Para silang mga ahas na nanginginig at namimilipit sa hangin. Sa kasalukuyan, ang buong katawan ni Raymond ay nababalot ng Devil Chi. Patuloy na tumataas at tumitindi ang aura sa kanyang katawan. Ang Intermediate Quintessential Saint Stage. Ang Mastery Quintessential Saint Stage. Ang rurok ng Quintessential Saint Stage. Hindi mapigilan ni Argus na kumunat ang kanyang mga kilay nang maramdaman niya ang enerhiya mula kay Raymond. Kanina, natukoy ni Argus na ang cultivation base ni Raymond ay nasa Intermediate Quintessential Saint Stage lamang. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang kanyang cultivation base ay tumalon sa Mastery Quintessential Saint Stage at pumasok sa tuktok ng Quintessential Saint Stage bago ito tuluyang tumigil. Bagamat hindi ito pumasok sa Saint Celestial Stage, medyo natakot pa rin si Argus. Si Alvin, anak ni Raymond, ay may alam na pamamaraan para itago ang kanyang cultivation base. Bigla itong naalala ni Argus. Hindi na siya nabigla. Inisip lang niya na itinago ni Raymond ang kanyang cultivation base kanina at ngayon lang niya inihayag ang kanyang tunay na cultivation base. Hindi niya naisip na si Raymond ay bumangon pa lamang sa kanyang cultivation base. Ang kanyang cultivation base ay nasa Intermediate Quintessential Saint Stage bago ito. Commander Wang. Nabawi ni Rong Yuan ang kanyang katinoan pagkatapos ni Raymond. Nang makita niya ang Black Armored Army's commander na pinugutan ng ulo, ang kanyang mga mata ay namumula rin. Panginoong Komandante! Panginoong Komandante! Kasabay nito, ang grupo ng Black Armored Guards, kasama si Tobias, ay sumigaw din sa kalungkutan. Pagkatapos, inilipat nila ang kanilang tingin mula sa commander ng Black Armored Army upang tingnan si Argus at ang kanyang mga tauhan. Nag-aapoy ang kanilang mga mata sa puot. Kung nakakamatay lang ang tingin, namatay na sana si Argus at ang kanyang mga tauhan. Lahat kayo ay mula sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Tanong ni Raymond habang malamig niyang tiningnan si Argus. Ang kanyang katawan ay ganap na nababalot ng Devil Chi. Napakasama ng tono ng boses niya na para bang nagmula ito sa impyerno.
Nagpadala ito ng panginginig sa mga tinek ng mga nakarinig nito. Si Rong Yuan na nakatayo sa tabi ni Raymond ay hindi napigil ang kiligin din. Sa sandaling ito, nakikita niya ang matinding galit ng kanyang Lord Mansion Master. Tama. Hindi natakot si Argus nang harapin ang malamig na tingin ni Raymond. Sa halip, nag-smirk siya. Raymond, wala akong pakialam na sabihin ito sa iyo. Ako si Argus, isang Silver Flame Elder mula sa Fire Worship Sect, isa sa 3 dakilang sekta sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Sekta ng pagsamba sa sunog. Silver Flame Elder. Nang marinig ang mga salita ni Argus, pinaikit ni Raymond ang kanyang mga mata habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Ang Fire Worship Sect ay ang sekta na banihag ang kanyang manugang at apo. Ang taong nakatayo sa harap niya ay isang elder ng sekta na iyon. Swoosh! Bumalatay ang takot sa mukha ni Rong Yuan. Hindi niya inaasahan na ang namumuno sa grupong ito ng mga kalalakihan ay isang elder mula sa Fire Worship Sect, isa sa 3 dakilang sekta sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Hindi tulad ni na Raymond at Argus, karamihan sa mga Black Armored Guard ay hindi pa nakarinig ng Fire Worship Sect kaya nanatili silang kalmado. Natural, may ilang Black Armored Guard na nakarinig tungkol sa Fire Worship Sect. Karamihan sa mga Black Armored Guard na ito ay Decurions at Centurions, kasama si Tobias. Nang marinig ang mga salita ni Argus, nanlaki ang kanilang mga mata sa takot. Ang matandang ito na tinatawag na Argus ay talagang isang elder mula sa Fire Worship Sect. Kahit noon pa man, wala silang balak umatras kahit na nalaman na niya ang kanyang pagkatao. Sa halip, itinuwid nila ang kanilang mga likod. Parang handa silang lahat na mamatay para sa Mansion Master at sa Asher Cloud Mansion. Pumunta ako dito para dalhin ang pamilya at mga kaibigan ni Alvin sa Upper Province. Plano kong gamitin kayong lahat bilang pain para akitin si Alvin palabas ng Fire Worship Sect. Muling nagsalita si Argus, kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang iyong anak dahil dito. Siya ang nagdala ng kapahamakan sa Asher Cloud Mansion. Siya ang dahilan ng pagbagsak ng Asher Cloud Mansion. Naging malamig ang tono ni Argus habang nagsasalita. Pakiramdam ko ay bumaba ng ilang degrees ang temperatura sa paligid. 2052. Tan-tan. Pumunta siya sa Fire Worship Sect. Natigilan si Raymond nang marinig niya ang mga salita ni Argus. Nag-alala agad siya. Gayunpaman, nang marinig niyang gustong gamitin siya ni Argus para akitin ang kanyang anak na si Alvin, palabasin sa Fire Worship Sect, napagtanto niyang ligtas ang kanyang anak sa ngayon. Sa pinakakaunti, siya ay nabubuhay ng maayos sa Fire Worship Sect hanggang sa punto na ang elder na ito mula sa sekta ay wala nang magawa sa kanya. Kung hindi, ang Fire Worship Sect na ito ay hindi na kailangang gamitin siya para akitin ang kanyang anak na palabasin sa Fire Worship Sect. Hindi sinisi ni Raymond ang kanyang anak na nagdala ng kapahamakan sa Asher Cloud Mansion. Sa halip, nakaramdam siya ng pagmamalaki. Mamumukod tangi ang kanyang anak kahit saan man siya magpunta. Bilang isang ama, natural, ipinagmamalaki niya ang kanyang anak. Sa sandaling ito, isang nakakatuwang tawa ang umalingaw-ngaw sa hangin. Nagmula ito kay Centurion Tobias na tumayo sa grupo ng Black Armored Guards. Matapos humina ang kanyang pagtawa, sinulyapan niya si Argus at walang pag-aalinlangan itong kinutya. Ikaw ay isang kahangahangang elder mula sa Fire Worship Sect, ngunit kailangan mong gumamit ng gayong hamak na taktika para harapin ang ating Young Mansion Master. Nakakaawa. Sabi mo dapat nating sisihin ang ating Young Mansion Master sa pagdadala ng kapahamakan sa ating Asher Cloud Mansion at siya ang dahilan ng pagbagsak ng Asher Cloud Mansion. Well, mga kapatid, may galit ba sa kanya ang Young Mansion Master? Sinong takot sa kamatayan? Malakas na tanong ni Tobias. Ang kanyang mga salita ay pumukaw sa diwa ng bawat Black Armored Guard na naruroon sa eksena. Nagdulot ito ng pagkulo ng kanilang dugo. Hindi kami galit. Hindi kami galit. Hindi kami takot sa kamatayan. Hindi kami takot sa kamatayan. Nang matapos magsalita si Tobias, sumigaw ang Black Armored Guards bilang tugon. Dumadagandong ang kanilang mga boses at nanginginig sa hangin. Umuungol ang mga ulap na tila naapektuhan ng kanilang mga boses. Ang grupo ng Black Armored Guards ay naglabas ng kahangahangang aura kahit na maaaring hindi sila katapat ng mga taga-Upper Province kahit magsanib puwersa silang lahat.
Gayunpaman, sila ay walang takot. Para sa kapakanan ng Azure Cloud Mansion, alang-alang kay Lord Mansion Master, para sa Young Mansion Master, mamamatay sila ng walang pagsisisi. Maliwanag na hindi inaasahan ni Argus na magiging ganito ang sitwasyon. Gusto niyang makita ang mga tao mula sa Azure Cloud Mansion na nakayuko sa harap niya. Bukod dito, gusto niyang sampain at sisihin nila si Alvin. Gusto niyang putulin nila ang kanilang relasyon sa Azure Cloud Mansion. Hindi inaasahan ni Argus na ang mga tao mula sa Azure Cloud Mansion ay hindi magpapakita ng anumang senyales ng takot o kawalan ng pag-asa. Hindi nila sinisi si Alvin at hindi rin nila nilayo na putulin ang kanilang relasyon sa Azure Cloud Mansion. Galit na galit si Argus kaya namutla ang kanyang mukha. Ibang-iba ito sa inaasahan niya. Hindi takot sa kamatayan. Huminga ng malalim si Argus habang kumikinang ang kanyang mga mata na may layuning pumatay. Malamig siyang ngumiti at sinabi, dahil lahat kayo ay hindi natatakot sa kamatayan, ibibigay ko sa inyo ang inyong hiling. Nang matapos siyang magsalita ay nagtaas siya ng kamay at nag-sign. Nang makita ng mga powerhouse ng Saint Celestial Stage mula sa Northern Plethora Sect na nakatayo sa likod ni Argus ang hudyat, nanlamig at nagalit ang kanilang mga mata habang nakatingin sa grupo ng mga Black Armored Guard na nakatayo sa likod nina Raymond at Brianna. Hinihintay lang nila ang utos ni Argus bago nila salakayin at lipulin ang Black Armored Guards. Talagang high-handed ang mga salita mo. Isang malamig na boses ang biglang nagsalita habang ibibigay na ni Argus ang kanyang order sa mga powerhouse sa likod niya. Nakuha agad nito ang atensyon ni Argus. Lumingon si Argus para tingnan ang Mansion Master Raymond ng Azure Cloud Mansion na kakasalita lang. Malalaman mo sa lalong madaling panahon kung ang aking mga salita ay mataas o hindi. Dapat mong ituring ang iyong sarili na maswerte na ikaw ang ama ni Alvin. Kung hindi, mamamatay ka rin. Tumingin si Argus kay Raymond bago ngumiti ng malamig, gayunpaman, kahit na hindi ka mamatay ngayon, mamamatay ka pa rin pagkatapos kitang gamitin para akitin si Alvin palabas at patayin siya. Ang kanyang boses ay puno ng layuning pumatay. Hindi na kailangang maghintay. Muling sabi ni Raymond habang ibinaba ni Argus ang kanyang kanang kamay at sasabihin na sana sa mga powerhouse ng Saint Celestial Stage na umatake. Ang kanyang boses ay humani sa puso ng mga tao tulad ng dumadagandong na tunog ng isang kampana. Nagulat ang boses ni Raymond sa mga powerhouse ng Saint Celestial Stage na nakatayo sa likod ni Argus na akmang aatake. Lumingon silang lahat kay Raymond. Patayin. Naglabas ng salita si Argus habang naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ito ay dahil inagaw sa kanya ni Raymond ang spotlight. Si Raymond na ganap na nababalot ng Devil Chi ay nakatayo sa di kalayuan habang ang kanyang robe ay lumipad sa hangin. Tila mga ahas ang mahaba niyang buhok na natanggal sa kanyang hairband habang kumakaway sa ere. Kasabay nito, ang mga kamay ni Raymond na tila nag-aapoy sa itim na apoy ay nagsimulang gumawa ng serye ng mga komplikadong palatandaan. Boom! 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 Hinampis niya ang kanyang mga kamay sa hangin pagkatapos gumawa ng komplikadong mga senyales, na naging sanhi ng panginginig ng hangin saglit bago ang tunog ng mga pagsabog ay umalingaw-ngaw sa hangin. Ha! Bilang isang powerhouse sa ika-4 na anyo ng Saint Celestial Stage, ang pangunawa ni Argus ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao. Malinaw niyang nararamdaman na nang ihampis ni Raymond ang kanyang kamay sa hangin, parang nanginginig ang hangin. Bukod dito, nagsimulang tumaas ang isang nagbabantang pakiramdam sa kanyang puso nang maramdaman niya ang isang mapanganib na aura. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Hindi maisip ni Argus kung ano ang ginagawa ni Raymond. Nagsimula siyang magpanik sa kanyang puso. Para bang naramdaman niyang may malaking mangyayari. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay malamig habang ang kanyang Saint Origin ay lumabas sa kanyang katawan, sinusubukang pigilan si Raymond. Huli na. Napapanahong sabi ni Raymond habang ang Saint Origin ni Argus ay lumabas sa kanyang katawan. Malamig ang boses niya at walang mga argumento. Boom! Habang ginagawa ni Raymond ang huling hand sign, si Devil Chi ay lumundag, na disturbo ang paningin ng lahat. Mabilis itong naging whirlpool. Nang lumitaw ang whirlpool, mararamdaman ng isa ang malalim at tahimik na kadiliman sa gitna nito. Ang dilim na ito ay nagdulot ng panginginig sa mga gulugad ng mga tao.
Higit pa rito, ang puwersa ng pagsipsip mula sa whirlpool ay hindi nakatarget sa kung saan nakatayo si Raymond at ang iba pa. Nakatarget ito sa kabilang side ng kinatatayuan niya. Ito ay hindi lang si Argus at ang kanyang mga tauhan ang nabigla sa eksenang ito, maging si Rong Yuan at ang grupo ng Black Armored Guards, kasama si Tobias, ay nagulat din. Anong teknik ang ginawa ni Lord Mansion Master? Nanlaki ang mga mata ni Rong Yuan sa gulat. Ito ang kanyang unang pagkakataon na nakita ang kanyang Mansion Master na nagcast ng teknik na ito. Lumabas ka! Walang emosyong sinabi ni Raymond habang ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa whirlpool na kanyang ginawa. Ang lamig ng boses niya na naging dahilan ng pagkakirot ng kapaligiran. Nang matapos magsalita si Raymond, natigilan ang lahat nang makita nila ang tila Titan na umuusbong mula sa gitna ng whirlpool. Ang Titan ay kasing laki ng isang maliit na burol. Naglabas ito ng mapang api at purong devil chi habang naglalakad ito palabas ng hindi mabagal o nagmamadali. Agad nitong nakuha ang atensyon ng lahat. Ang Titan ay higit sa 10 metro ang taas. Nagtaglay ito ng isang humanoid na anyo at tila gawa sa mga bato kasing dilim ng gabi. Wala man lang itong facial features. Ito ay tila lubhang nakakatakot. Natigilan si Argus nang makita niya ang humanoid stone figure na naglalabas ng devil chi, first time niyang makakita ng monster na ganyan. Ano ito? Kitang-kita niya ang malakas na enerhiya mula sa figurang humanoid na bato. Mas malakas pa ito kaysa sa sarili niyang enerhiya. Gayunpaman, hindi niya maramdaman ang anumang palatandaan ng buhay sa figure ng humanoid na bato. Pagsamahin. Muling tumunog ang boses ni Raymond nang ang atensyon ng lahat ay natoon sa humanoid stone figure. Naging dahilan para muling malaipat ang atensyon ng lahat sa kanya. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, si Raymond ay sumugod patungo sa humanoid stone figure. Sa sandaling nakipag-ugnayan ang katawan ni Raymond sa humanoid stone figure, isang nakalilitong tanawin ang lumitaw sa mga mata ng lahat. Nang makipag-ugnayan ang katawan ni Raymond sa humanoid stone figure, nagsimulang maglabas ng devil chi ang figure ng bato na bumabalot sa katawan ni Raymond. Sa susunod na sandali, nawala ang devil chi at gayon din si Raymond. Sa sandaling mawala si Raymond, isa sa mga powerhouse ng Saint Celestial Stage na nakatayo sa likod ni Argus ay sumigaw sa takot, Saint Devil Puppet. Parang may naalala siyang nakakatakot nang mawala siya sa katinoan. Saint Devil Puppet. Lahat, kabilang si Argus, ay natigilan habang ang whirlpool ay unti-unting naglaho. Saint Devil Puppet. Narinig na nila ang tungkol sa human puppets, earth puppets, at heaven puppets, ngunit hindi pa nila narinig ang Saint Devil Puppets. Ang tatlong puppet na ito ay mga puppet na pinagkadalubhasaan at kinokontrol ng Devil Cultivators. Sa tatlong iyon, ang heaven puppets ang pinakamakapangyarihan. 2053. Gayunpaman, kahit na ang pinakamalakas na heaven puppet ay mayroon lamang lakas na maihahambing sa isang martial cultivator sa tuktok ng quintessential saint stage. Nahaharap sa mga powerhouse sa Saint Celestial Stage at mas mataas, ang heaven puppets ay wala talaga. Dahil dito, ang mga devil cultivator na mahusay sa pagkontrol sa mga puppet ay hindi gagamit ng mga puppet kapag kaharap ang mga powerhouse ng Saint Celestial dahil ang mga puppet ay magiging hadlang lamang. Sa katunayan, kanina pa napansin ni Argus na ang humanoid stone figure na naglalabas ng mapang api at purong devil chi ay napakalakas na hindi ito mas mababa sa kanya. Gayunpaman, nang matuklasan niya na ang hugis ng humanoid na bato ay hindi nakakaramdam, nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, nang makita niyang nawala si Raymond, agad niyang napagtanto na si Raymond ay sumanib sa humanoid stone figure dahil ang stone figure ay tila nakakaramdam na ngayon. Mabilis na bumalik si Argus para tingnan ang Saint Celestial Powerhouse ng Northern Plethora Sect na sumigaw sa takot kanina at nagmamadaling nagtanong, Saint Devil Puppet. Ano ang Saint Devil Puppet? Hindi nagpahuli ang Saint Celestial Powerhouse mula sa Northern Plethora Sect at agad na tumugon sa tanong ni Argus. Ang sabi ng chismis na ang huling pagkakataong lumitaw ang isang Saint Devil Puppet ay noong isang panahon noong nakalipas na panahon. Ito ay kilala bilang Human Devil Era. Era ng Human Devil. Hindi mapigilan ni Argus na ipikit ang kanyang mga mata nang marinig niya ito. Maaaring hindi narinig ni Argus ang tungkol sa Saint Devil Puppets, ngunit hindi siya pamilyar sa Human Devil Era.
Alam niyang lubos na magulo ang panahon na iyon. Sa panahong iyon, ang Devil Clan ay nagpatay sa kanilang paraan palabas sa Land of Exile at naging sanhi ng pagdaloy ng mga ilog ng dugo sa Dao Martial Saint Land. Sa huli, ang lahat ng kapangyarihan ng tao sa Dao Martial Saint Land ay nagsanib puwersa bago nila tuluyang natalo ang Devil Clans at pinilit silang bumalik sa Land of Exile. Oo, tumango ang Celestial Stage Powerhouse na nagmula sa Northern Plethora Sect bago siya nagsabi, nabasa ko na ang tungkol dito mula sa isang sinaunang libro. Noong panahon ng Human Devil Era, ang ilan sa Devil Clans at Devil Cultivators na nagalinang ng paraan ng cultivation ng Devil Clan ay may alam na lihim na taktika na nagbigay daan sa kanila na makatawag ng Saint Devil at Puppets mula sa Saint Devil at Puppets. Ang mga Heaven Puppet ay nilikha ng mga Devil Cultivator gamit ang mga tao, gayunpaman, ang Saint Devil Puppets ay nagmula sa Land of Exile. Naging seryoso ang ekspresyon niya nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Ang pinakamahina na Saint Devil Puppets ay may lakas na maihahambing sa mga powerhouse sa unang anyo ng Saint Celestial Stage habang ang pinakamalakas ay may lakas na maihahambing sa mga powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Ang powerhouse ng Saint Celestial Stage ng Northern Plethora Sect ay tumingin sa humanoid stone figure, ang Saint Devil Puppet, at sinabing, ang Saint Devil Puppet na ito ay ipinatawag mula sa Land of Exile ni Mansion Master Raymond ng Asher Cloud Mansion sa pamamagitan ng isang lihim na taktika. Napakatagal na mula noong Human Devil Era, isang taong lihim na makakilala ng Saint Devil na taktika doon. Puppet. Bagamat makapangyarihan ang Saint Devil Puppet, hindi lang ito kapag sumanib sa summoner nito na ang tunay na potensyal nito ay magkakaroon ng ganap na kontrol sa Pepe. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ng elektrisidad ng Saint Celestial Stage ng Northern Plethora Sect nang matapos siyang magsalita. Swoosh! Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Argus nang matapos magsalita ang powerhouse ng Saint Celestial Stage mula sa Northern Plethora Sect. Ang lakas ng Saint Devil Puppet bago si Argus ay tiyak na mas malakas at hindi mas mahina kaysa sa kanya. Magagawa pa rin niyang harapin ang Saint Devil Puppet kung ito ay hindi nakakaramdam. Gayunpaman, ang Saint Devil Puppet ay nagkaroon ng sentensya ngayon na ito ay sumanib kay Raymond. Bukod dito, si Raymond ay may lakas ng Saint Devil Puppet sa kanyang pagtatapon. Ito ay tiyak na masamang balita kay Argus. Saint Devil Puppet. Narinig din ng grupo ng mga tao mula sa Asher Cloud Mansion, kasama sina Rong Yuan at Tobias, ang paliwanag ng powerhouse ng Saint Celestial Stage ng Northern Plethora Sect. Mukhang nagbago ang ekspresyon ni Argus. Mukhang ang Saint Devil Puppet na kinokontrol ni Lord Mansion Master ay sapat na malakas para pagbabantaan siya. Kung hindi, ang kanyang ekspresyon ay hindi magbabago ng biglaan. May punto ka. Napansin ito ni Rong Yuan, Tobias, at ng Black Armored Guards. Baka sa mga mukha nila ang excited na ekspresyon. Bagamat handa silang isakripisyo ang kanilang buhay, natural, kung may pagkakataon, gusto nilang mabuhay. Lahat ay takot sa kamatayan, pati na rin sila. Gayunpaman, sa kanilang mga puso, may ilang mga bagay na higit na mahalaga kaysa sa kanilang buhay at karapat-dapat na ayalay ang kanilang buhay para dito. Argus, naglakas loob ka bang makipag-away sa akin? Nagsalita si Raymond sa isang dumadagandong na boses sa sandaling ito. Nagdulot ito ng sakit sa tenga ng lahat ng naruroon sa eksena. Naaga ng boses niya ang atensyon ng lahat. Ang humanoid stone figure, ang Devil Saint Puppet na kinokontrol ni Raymond, ay naglabas ng siksik at purong Devil Chi. Ang kadalisayan ng Devil Chi ay hindi isang bagay na tinataglay ng mga Devil Cultivator mula sa Dao Martial Saint Land. Tanging mga tunay na Diablo mula sa Devil Clan ang nagmamay-ari ng gayong purong Devil Chi. Ang Saint Devil Puppets ay nilikha mula sa Saint Devil Altar sa Land of Exile. Ang Devil Chi na taglay nito ay, natural, dalisay at katulad ng mga mula sa Devil Clan. Sa kasalukuyan, si Raymond na kinokontrol ang Saint Devil Puppet na ang Devil Chi ay kasing dalisay ng mga mula sa Devil Clan ay naglabas ng hamon kay Argus. Matapos ibigay ni Raymond ang hamon kay Argus, hindi lamang tumingin sa kanya ang mga tao mula sa Asher Cloud Mansion, ngunit maging ang mga powerhouse ng Saint Celestial Stage mula sa Northern Plethora Sect ay lumingon din sa kanya. Lahat ay nagtataka kung tatanggapin ni Argus ang hamon o hindi. Firm.
Tumanggi si Argus na ipakita ang kanyang kahinaan nang harapin ang hamon ni Raymond. Malamig siyang mantong hininga at mapangasar na sinabi, "Raymond, ang pagkakaiba ng ating lakas ay kasing lawak ng langit. Kahit na kaya mong ipatawag itong Saint Devil Puppet mula sa Land of Exile, wala kang iba kundi basura para sa akin. Hindi ka talaga kalaban para sa akin. Gaano kakatapang na hamanin mo ako? Bakit ako matatakot na tanggapin ang hamon mo?" Batay sa mga salita ni Argus, halatang tinanggap niya ang hamon ni Raymond. Labanan. Matapos sumang-ayon si Argus sa hamon, natigilan ang kapaligiran bago sumiklab ang kaguluhan. Ang lahat ay matamang nakatitig sa Saint Devil Puppet na kinokontrol ni Raymond at ni Argus. Sila ang mga pangunahing tauhan pagkatapos ng lahat. Whoosh! Si Argus ay kumilos ng walang anumang babala sa bilis ng kidlat. Galit niyang sinugod ang Saint Devil Puppet na kinokontrol ni Raymond. Ang kanyang bilis ay napakabilis. Madarama ng isa ang kanyang lakas sa ika-4 na anyo ng Saint Celestial Stage. Sa pagharap sa galit na si Argus, ang Saint Devil Puppet na kontrolado ni Raymond ay madaling nakaiwas sa pag-atake ni Argus sa isang maliksi na paraan sa kabila ng pagiging malamayan nito. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, si Argus at ang Saint Devil Puppet na kinokontrol ni Raymond ay nagsimulang makipaglaban ng marubdob. Boom! 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 Umalangaw-ngaw sa hangin ang sunod-sunod na mga dumadagandong na pagsabog na tila kayang yumanig sa langit. Ang Saint Devil Puppet na kinokontrol ni na Raymond at Argus ay nakikibahagi sa hand-to-hand combat. Sa simula, pareho silang nasa pantay na lupa. Wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Gayunpaman, habang patuloy na lumilipas ang panahon, tila nang hihina si Argus. Natural, hindi nang hina si Argus. Si Raymond ang nakakuha ng mas mahusay na kontrol sa Saint Devil Puppet na lumakas. Natural lang na mukhang mas mahina si Argus kung ikukumpara. Bang! Ang tunog ng pagtama ng laman ay umalangaw-ngaw sa hangin habang ang Saint Devil Puppet na kinokontrol ni Raymond ay nakahanap ng perpektong siwang at inatake ang mahinang punto ni Argus. Ang pag-atake nito ay dumapo ng husto sa dibdib ni Argus. Ang pag-atake ay nagpalipad pabalik kay Argus nang may putok tulad ng isang palaso na pinaputok. Lumipad siya pabalik patungo sa mga powerhouse ng Saint Celestial Stage, na tila kahabag-habag. Ito lang ba ang mayroon sa isang Silver Flame Elder mula sa Fire Worship Sect? Si Raymond na kumokontrol sa Saint Devil Puppet ay walang pakialam. Puno ng paghamak ang boses niya. Sa sobrang galit ni Argus ay samuka siya ng isang subo ng dugo nang marinig niya ang mapanghamak na salita ni Raymond. Nakakasilaw at nakakapansin ang dugo. Natural, si Argus ay samuka ng dugo dahil sa pinsalang dulot ng Saint Devil Puppet na kinokontrol ni Raymond. Noong una, gusto niyang lunokon ang subo nitong dugo ngunit hindi na niya nakayanan. Raymond, huwag kang masyadong mahiyain. Kung ganoon ang lawak ng lakas ng Saint Devil Puppet, sisirain ko ang pepe na ito at papatayin ka. Hindi ako natatakot na hindi maakit si Alvin kahit na nawawala ka. Sabi ni Argus habang pinipilit ang sarili na manatiling kalmado. Naningkit ang kanyang mga mata habang nagsasalita na may intensyong pumatay. Whoosh! Kahit papaano, may lumitaw na saber sa kamay ni Argus. Pulang dugo ang saber na ito na parang kinulayan ng dugo. Ang banal na dragon na inukit sa hita nito ay nagbigay dito ng isang malupit na aura. Ang Osiris Saber. Ito ang pinakamalaking trump card ni Argus. 2054. Mayroong 10 Super Saint Weapons sa 10 Great Saint Weapons ranking. Ang ilan sa mga Saint Weapons ay dalubhasa sa pag-atake at pagpatay at nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan na maaaring madaig ang 1000 Inscription Saint Weapon na iyon sa Dao Martial Saint Land. Ang Osiris Saber ay isa sa kanila. Ang Osiris Saber ay walang espesyal na kapangyarihan upang sugpuin ang mga Devil Cultivator tulad ng Devil Seal Tablet na isa rin sa mga Super Saint Weapons. Nagtataglay ito ng isang malakas na puwersa na dalubhasa sa pag-atake sa 10,000 mga inscription na Saint Weapons. Sa kasalukuyan, ang Osiris Saber ay nasa pag-aari ni Argus. Sa sandaling hawakan ni Argus ang saber, ang kanyang katawan ay sumailalim sa isang makabagbag damdaming pagbabago sa isang kisap mata. Ang malakidlat na Dogwang Chi ay makikita sa kanyang Saint Origin na bumabalot sa kanyang katawan.
Ang mapang aping aura na inilabas niya ay may bahid ng matinding pagpatay. Kung si Argus ay katulad ng isang mabangis na hayop bago ito, sa kasalukuyan, siya ay hindi lamang isang mabangis na hayop, ngunit siya ay isang mapanganib at uhaw sa dugo din. Ang lahat ng ito ay dahil sa Azure Saber na hawak niya sa kanyang kamay. Normal si Argus bago niya ilabas ang Azure Saber. Gayunpaman, ganap siyang nagbago nang maalis niya ang Azure Saber. Swoosh! 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 Ang mga ekspresyon ni Rong Yuan, Tobias, at ng Black Armored Guard sa Azure Cloud Mansion ay naging sobrang seryoso nang maramdaman nila ang pagbabago sa aura ni Argus. Sa wakas ay napagtanto nilang ito ang tunay na lakas ni Argus. Ito ay kasabay nito, ang grupo ng mga powerhouse ng Saint Celestial Stage ng Northern Plethora Sect na nakatayo sa likod ni Argus ay nanambalik ang kanilang katinoan. Lahat sila ay nakatitig sa madugong sable na hawak ni Argus sa pagkalito at hindi paniniwala. Sa wakas ay nakilala ng mga powerhouse ng Saint Celestial Stage mula sa Northern Plethora Sect ang saber sa mga kamay ni Argus. Nagulat ang isa sa kanila, ang Asur. Bago pa man siya makatapos magsalita, bigla siyang tumigil. Siya ay pinatay. Swish! Ang nakakatalim na ingay ng isang sable sa pagsipol sa hangin ay nawala sa sandaling ito ay lumitaw. Ito ay lubhang nakakatakot. Sa susunod na sandali, spurt, spurt, spurt. Hindi lang ang powerhouse ng Saint Celestial Stage ng Northern Plethora Sect ang nagsalita at hindi lang ang napatay, ngunit ang lahat ng powerhouse ng Saint Celestial Stage ng Northern Plethora Sect na nakatayo sa likod ni Argus ay naputol sa baywang ng madugong saber ray na nawala sa sandaling lumitaw ito. Ang dugo ay bumulwak kung saan-saan, na nagkulayan ng pula sa kalangitan sa itaas ng Azure Cloud Mansion. Sa sandaling ito, maraming Black Armored Guards ang namutla sa takot. Ang grupo ng mga powerhouse ng Saint Celestial Stage ay napatay lahat sa isang kisap mata. Bukod dito, matapos silang hiwain ni Argus sa dalawa sa baywang, isa pang saber ray ang bumaril at tumusok sa kanilang mga ulo, na epektibong nawasak ng kanilang mga kaluluwa. Lahat ng mga powerhouse ng Saint Celestial Stage ng Northern Plethora Sect na nakatayo sa likod ni Argus ay pinatay niya. Napatay niya sila dahil ayaw niyang kumalat ang balitang nagtataglay siya ng sikat na Super Saint Weapon sa 10 Great Super Saint Weapons ranking, ang Azure Saber. Para sa kadahilanang ito, maaari lamang niyang patayin ang grupo ng mga powerhouse ng Saint Celestial Stage ng Northern Plethora Sect na sumusunod sa kanya. Nang ilabas ni Argus ang Azure Saber, alam na niyang kailangan niyang patayin ang mga powerhouse ng Saint Celestial Stage ng Northern Plethora Sect na nakatayo sa likuran niya dahil makikilala nila ang Azure Saber. Bago magkaroon ng pagkakataon ng mga taong ito na ipalaganap ito, papatayin muna niya sila. Upang mapanatili ang kanyang pag-aari ng Azure Saber, handa siyang gawin ang lahat. Dahil sa kadahilanang maaaring baguhin ng Azure Saber ang kanyang buhay, hindi siya papayag na sinuman ang magbanta sa kanyang pag-aari ng Azure Saber. Ang Black Armored Guards, kasama sina Rong Yuan at Tobias, ay hindi maiwasang mapabuntong hininga nang makita nilang pinapatay ni Argus ang mga powerhouse mula sa Upper Province. May bakas ng pangamba sa kanilang mga mata nang tumingin sila sa kanya. Maaari pang patayin ni Argus ang sarili niyang mga tauhan. Ano pa ba ang hindi niya magawa? Talagang walang awa si Argus. Siya ay masyadong walang awa. Ang mga taong iyon ay kanyang mga tauhan. Hindi lamang niya pinatay ang mga ito, ngunit sinira pa niya ang kanilang mga kaluluwa. Hindi sila makakapag-reincarnate. Nagtataka ako kung bakit pinatay ni Argus ang sarili niyang mga tauhan. Ang Black Armored Guards ay nagbulungan sa kanilang sarili sa alituhan. Bakit pinatay ni Argus ang sarili niyang mga tauhan? Dapat may dahilan yun, di ba? Pinatay lang ni Argus ang mga powerhouse mula sa Upper Province na nakatayo sa likuran niya pagkatapos niyang alisin ang sable. May espesyal ba ang dagwang saber sa kanyang mga kamay? Ang saber na iyon ay parang huwad mula sa dugo. Don't tell me kailangan niya itong ibabad sa dugo bago niya mailabas ang tunay na lakas. Posible yan. Nagsimulang hulaan ng Black Armored Guards kung bakit pinatay ni Argus ang sarili niyang mga tauhan. Ang Azure Saber. Gulat na sabi ni Raymond na kumokontrol sa Saint Devil Puppet. Namulat ang pagkakaunawaan sa Black Armored Guards nang marinig nila ang mga salita ni Raymond. Ang Azure Saber. Hindi sila pamilyar sa mga salitang ito.
Ang Azure Saber ay isa sa maalamat na 10 mahusay na Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons ranking. Mahusay ito sa pagpatay, at napakalakas ng puwersa nito na maituturing na isa sa mga nangungunang Saint Weapon sa Dao Martial Saint Land. May chismis na kung ang isang ordinaryong martial cultivator sa tuktok ng Exemplary Saint Stage ay gumamit ng Azure Saber, madali niyang mapatay ang isang powerhouse sa early Quintessential Saint Stage sa isang segundo lang. Bukod dito, nagkaroon pa siya ng pagkakataong talunin ang isang powerhouse sa Intermediate Quintessential Saint Stage. Batay dito, masasabi kung gaano kakilakilabot ang Azure Saber. Kakasabi lang ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion na ang madugong saber na ginamit ni Argus ay ang Azure Saber, isa sa mga Saint Weapons sa 10 Great Saint Weapons ranking. Paanong hindi sila nabigla? Ang Azure Saber. Hindi ako makapaniwala na ang elder na ito mula sa Fire Worship Sect ay may Azure Saber. Kailangan ba niyang magsagawa ng ritual ng dugo sa Azure Saber bago niya ito gamitin? Bakit hindi ko pa ito narinig noon? Ito ay isang kilalang Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons ranking. Hindi nakakagulat kung kailangan talagang magsagawa ng blood ritual bago gamitin ang Azure Saber. May punto ka. Matapos malaman na ang madugong saber sa kamay ni Argus ay talagang ang sikat na Super Saint Weapon, ang Azure Saber, na nirerango sa 10 Great Saint Weapons ranking, ang Black Armored Guards ay emosyonal na napabuntong hininga. Marami sa kanilang mga ekspresyon ay naging seryoso rin. Bagamat ang Mansion Master ng kanilang Azure Cloud Mansion ay nagtagumpay ng mas maaga, ito ay hindi gaanong. Ngayong nakuha na ni Argus ang Azure Saber, isa sa sikat na 10 mahusay na Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons ranking, ang kanyang lakas ay lubos na lalakas. Sa ganoong sitwasyon, magagawa pa ba ng Mansion Master ng kanilang Azure Cloud Mansion na madaig si Argus tulad ng ginawa niya noon? Lahat sila ay nakaramdam ng kawalan ng katiyakan at pag-aalala tungkol dito. Kay, kilala mo ba ang Azure Saber? Pinaikit ni Argus ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mga salita ni Raymond. Ang bigat ng kanyang puso. Hindi niya inaasahan na makikilala ni Raymond ang Azure Saber. Mabilis siyang kumilos at pinatay ang mga powerhouse ng Saint Celestial Stage ng Northern Plethora Sect dahil natatakot siyang ibunyag ng mga ito ang pangalan ng saber na kinuha niya. Ayaw niyang malaman ni Raymond at ng iba pa na taglay niya ang Azure Saber. Sino mag-aakalang makikilala ni Raymond ang Azure Saber? Argus, kung hindi ako nagkakamali, pinatay mo sila dahil nag-aalala kang ipagkakalat nila ang balitang may Azure Saber ka, di ba? Base sa alam ko, hindi na kailangang magsagawa ng ritual ng dugo para magamit ang Azure Saber, walang pakialam na sabi ni Raymond nang marinig niya ang mga salita ni Argus. Natural, nakilala lang ni Raymond ang Azure Saber dahil sa memorya na iniwan ng Devil Cultivator, Black Nether, noong sinakop niya ang kanyang katawan. May impormasyon tungkol sa Azure Saber sa memorya ni Dark Nether. Ang Azure Saber ay nasa pag-aari ni Black Nether dati. Dahil dito, malinaw niyang naalala ang Azure Saber. Dahil dito, madaling nakilala ni Raymond ang madugong saber sa kamay ni Argus bilang isa sa 10 mahusay na Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons ranking. Raymond. Pinandilatan ni Argus si Raymond at sinabi sa malalim na boses, dapat kong sabihin na ang iyong kaalaman ay talagang kamangha-mangha. Gayunpaman, hindi naman magandang bagay na malaman ang napakaraming bagay. Noong una, hindi ko planong patayin ka ng ganoon kabilis, ngunit tila wala akong ibang magagawa kundi ang patayin ka kaagad bago mo ito mapagsalitaan. Kung tungkol sa pag-akit sa mga miyembro ng pamilya ni Alvin, hindi ko kailangan pang gamitin ang mga kaibigan ni Alvin. Mahulog ka kahit wala ka. Nang matapos magsalita si Argus, tumindi ang madugong saber ray mula sa Azure Saber. Patuloy na sinabi ni Argus, ikaw at ang iyong Saint Devil Puppet ay mamamatay na ngayon. Si Argus ay umatake kaagad pagkatapos niyang magsalita. Whoosh! Ang tunog ng sipol ng hangin sa hangin ay maririnig habang galit na sumugod si Argus patungo sa Saint Devil Puppet na kinokontrol ni Raymond. Swish! 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 Kasabay nito, umalangaw-ngaw din sa hangin ang tunog ng saber na sumisipol sa hangin. Ang mga bakas ng madugong saber ray ay lumitaw nang wala saan sa paligid ng Saint Devil Puppet na parang hiwa-hiwain nila ito. Gaano kalakas?
Bagamat alam ni Raymond kung gaano kalakas ang Azure Saber, nagulat pa rin siya nang makita niya si Argus na umaakyat sa kanya habang hawak ang Azure Saber. 2055. Samantala, natuklasan ni Raymond na ang Saint Devil Puppet na ipinatawag niya ay hindi na sapat upang labanan si Argus. Dahil kinuha ni Argus ang Azure Saber, ang kanyang lakas ay tumaas ng isang antas. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay maihahambing sa mga ordinaryong powerhouse sa fifth form of the Saint Celestial Stage. Sa kabilang banda, ang Saint Devil Puppet na ipinatawag ni Raymond ay may lakas lamang na katumbas ng mga powerhouse sa fourth form of the Saint Celestial Stage. Nagkaroon ng malawak na agwat sa pagitan ng kanilang lakas. Bagamat kayang kontrolin ni Raymond ang Saint Devil Puppet ayon sa gusto niya, mas mababa pa rin siya kay Argus na humawak ng Azure Saber. Mukhang wala akong choice kundi gamitin ang teknik na iyon. Naalala ni Raymond ang isang ipinagbabawal na sikretong taktika mula sa alaala ni Black Nether nang makaharap si Argus. Ang lihim na taktika ay bahagyang katulad sa isang uri ng tulong na divine ability. Gayunpaman, ang mga epekto ng ipinagbabawal na lihim na taktika na ito ay lubhang malupit. Kung hindi dahil ito ay buhay o kamatayan na sitwasyon, hindi sana ginamit ni Raymond ang taktikang ito. Napakataas ng presyong kailangan niyang bayaran. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, si Raymond ay parang patay na. Kung patuloy siyang magdadalawang isip, tiyak na mapapatay siya ng sable ni Argus. Akala ko ang pagpapatawag ng Saint Devil Puppet ay sapat na para patayin si Argus. Hindi ako makapaniwala na nakuha niya ang Azure Saber, isa sa mga Super Saint Weapons sa 10 Great Saint Weapons ranking. Naina si Raymond nang maisip niya ito. Ayaw niyang gamitin ang ipinagbabawal na lihim na taktika kung mayroon siyang pagpipilian. Dumagundong. Sa sandaling ilalabas na ni Raymond ang ipinagbabawal na sekretong taktika, isang dumadagandong na tunog ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Sa sumunod na sandali, isang malaking itim na anino ang tumakip sa langit at araw. Umihip ng malakas ang hangin habang patuloy na umaalingaw-ngaw ang malalakas na ingay sa hangin. Swish! 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 Samantala, ang madugong Saber Ray ay bumaril mula sa Azure Saber na ginamit ni Argus. Ang madugong Saber Ray ay tinutukan sa Saint Devil Puppet. Sa sandaling ito, si Raymond ay nasa ulo pa rin ng Saint Devil Puppet. Natuklasan ito ni Argus gamit ang kanyang Divine Consciousness. Boom! 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 Gayunpaman, isang itim na bagay na kasing laki ng bundok ang bumaba mula sa langit at naharang ang madugong Saber Ray bago sila dumapo sa ulo ng Saint Devil Puppet sa kritikal na sandali. Nagsimula ito ng sunod-sunod na pagsabog. Ang madugong Saber Ray ay nawasak ng napakalaking itim na bagay bago ito lumiit sa laki ng kamao ng isang matanda. Sa mas malapit na pagsisiyasat, matutuklasan ng isa na ito ay isang selyo ng selyo. Ang ilalim ng selyo ay patag, ngunit ang itaas na bahagi ay inukit sa iba't ibang hugis ng mga taluktok ng bundok. May mga 10,000 taluktok ng bundok na inukit sa selyo ng selyo. Ang 10,000 Mountain Seal. Nagulat si Raymond nang makita niya ang selyo ng selyo. Agad niyang ibinasura ang ideya ng paggamit ng ipinagbabawal na lihim na taktika. Mayroong impormasyon tungkol sa 10,000 Mountain Seal sa memorya din ni Black Nether. Ang 10,000 Mountain Seal ay isa rin sa mahusay na Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons ranking. Ito ay nirerango sa nangungunang 3 sa 10 mahusay na Super Saint Weapons. Bukod sa pagkakaroon ng malakas na puwersa ng pag-atake, maaari itong lumiit at lumaki ayon sa gusto nito. Halimbawa, kanina ay kasing laki ito ng bundok nang bumaba ito mula sa langit, na humaharang sa langit at araw. Hindi inaasahan ni Raymond na bukod sa nakikita niya ang Azure Saber, nakita rin niya ang 10,000 Mountain Seal na nirerango sa 10 Great Saint Weapon ranking. Ang 10,000 Mountain Seal ay mas mataas ang rango kumpara sa Azure Saber sa 10 Great Saint Weapons ranking. Dahil kinilala ni Raymond ang 10,000 Mountain Seal bilang Silver Flame Elder ng Fire Worship Sect, natural lang na nakilala din ito ni Argus. Nanlaki ang mata niya sa gulat nang makita ito. Maya-maya, kumikinang ang kanyang mga mata sa katakawan. Ang 10,000 Mountain Seal. Ang 10,000 Mountain Seal ay mas malakas kaysa sa Super Saint Weapon, ang Azure Saber.
Ito ay nireranggo sa nangungunang 3 sa 10 Great Saint Weapon rank ang pagkatapos ng lahat. Whoosh! Hindi nagatubili si Arges habang kumikidlat siya para subukang agawin ang 10,000 Mountain Seal na lumulutang malapit sa kanya. Gayunpaman, nabigo siyang makuha ang kanyang mga kamay sa selyo ng selyo. Bago pa niya mahawakan ang 10,000 Mountain Seal, nawala ito sa isang kisap mata. Whoosh! Nang muli itong lumitaw, nasa kamay na ito ng isang binata na nakasuot ng itim na tila sumulpat ng wala sa oras. Ang nakaitim na binata ay may isang malayo at masamang hitsura. Hawak niya ang 10,000 Mountain Seal habang nakatingin kay Raymond, ganap na hindi pinapansin si Arges. Upang maging mas tumpak, tinitingnan niya ang Saint Devil Puppet na kinokontrol ni Raymond. Raymond, alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Ang nakaitim na binata ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatingin sa Saint Devil Puppet. Dugo. Nagulat si Raymond nang makita niya ang binata na nakaitim. Base sa tono niya, halatang hindi niya inaasahan na ang 10,000 Mountain Seal ay nasa pag-aari ng binata na nakaitim. Ito ay si Leader Dugo mula sa Mountain Shade Black Market. Saglit na natigilan si Rong Yuan nang makita niya ang binata na nakaitim. Siya ay naguguluhan. Hindi siya estranghero sa binata na nakaitim. Ang nakaitim na binata ay walang iba kundi si Leader Dugo mula sa Quasi Third-Rate Force, ang Mountain Shade Black Market. Siya lang ang tanging tao sa lower province ng Dao Martial Saint Land na makakalaban sa Mansion Master ng Asher Cloud Mansion. Hindi inaasahan ni Rong Yuan na makikita si Dugo dito. Bukod dito, batay sa lakas na ipinakita niya kanina, parang hindi siya mas mahina kaysa sa Saint Devil Puppet na ipinatawag ng Mansion Master niya. Raymond, tinatanong ko kung alam mo ang ginagawa mo. Malamig na tanong ni Dugo. Parang hindi siya susuko hanggat hindi niya nakuha ang sagot sa tanong niya. Alam ko kung ano ang ginagawa ko, sagot ni Raymond na nasa loob ng Saint Devil Puppet kay Dugo. Alam kong nanganganib kung masira ang space barrier sa pagitan ng ating realm at Land of Exile sa pamamagitan ng paggawa nito, ngunit wala akong pagpipilian. Kung hindi ko tatawagin ang Saint Devil Puppet mula sa Land of Exile, hindi ako makakalaban sa fire worship sects na ito. Mula sa iyo. Maaaring hindi mo kailangang umasa sa Saint Devil Puppet, ngunit ako. Walang argumento ang tono ni Raymond. Batay sa mga salita ni Raymond, masasabi ng isa na siya at ang leader ng Mountain Shade Black Market na si Dugo ay nakakuha ng mga pamana mula sa Devil Clan kahit na maaaring magkaiba sila. Tinukoy ng Devil Clan ang mga totoong demonyo na nagmula sa Land of Exile. Lahat sila ay napakalakas. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maihahambing sa kanila. Ang mga Devil Cultivator ay mga taong nakakuha ng mga legacies ng Devil Clan. Sa panahon ng Human Devil Era, madaling makakuha ng mga pamana mula sa Devil Clan. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang kasalukuyang mga Devil Cultivator ay nakakuha lamang ng mga pamana na naiwan ng ibang Devil Cultivator. Ang mga pamana mula sa Devil Clan ay unti-unting nawala. Natural, may ilang Devil Cultivator na nakakuha ng mga legacies mula sa Devil Clan na naiwan mula sa Human Devil Era. Ang Black Nether ay isang taong nakakuha ng legacy mula sa Devil Clan. Sa pamamagitan nito, nakuha rin ni Raymond ang legacy mula sa Devil Clan. Si Leader Dugo mula sa Mountain Shade Black Market ay nakakuha din ng legacy mula sa Devil Clan. Nang magkakilala ang mga taong ito na nakakuha ng mga pamana mula sa Devil Clan, naramdaman nila ang pagiging pamilyar sa isa't isa. Dahil dito, naging magkaribal sila, patuloy na nakikipagkompetensya sa isa't isa hanggang ngayon. Ang mga pamana na nakuha nila ay, natural, naiiba. Ang legacy na nakuha ni Raymond ay nauugnay sa Saint Devil Puppet. Nagawa niyang magpatawag ng Saint Devil Puppet mula sa Saint Devil Altar sa Land of Exile. Ang lakas ng Saint Devil Puppet ay maaaring kasing lakas ng isang tao na nasa 9th form of the Saint Celestial Stage. Batay dito, makikita kung gaano pambihira at kahalaga ang pamana na nakuha ni Raymond sa pamamagitan ng Black Nether. Dahil ang Saint Devil Popper ay ipinatawag mula sa ibang kaharian, natural na magdudulot ito ng kawalang tatag sa dalawang kaharian kapag ito ay ipinatawag. Bukod dito, nagdala din ito ng panganib na magdulot ng pagkapunit sa space barrier o kahit na masira ito.
Kung pumutok ang space barrier, ang mga Diablo mula sa Land of Exile ay maaaring makapasok sa Dao Martial Saint Land katulad ng panahon noong Human Devil Era. Dahil dito, persegido si Dugo nang tanungin niya si Raymond kung alam niya ang kanyang ginagawa. Sa pamamagitan ng pagtawag sa Saint Devil Puppet, maaaring kasala si Raymond sa pagpapapasok ng mga demonyo mula sa Land of Exile kung ang space barrier ay pumutok. Ang legacy ng Devil Clan. Nang marinig ang mga salita ni Raymond, hindi mapigilan ni Argus na ipikit ang kanyang mga mata. Baka sa mukha niya ang pagtataka. Natural, alam niya kung ano ang mga pamana ng Devil Clan. Kaya nakakuha siya ng legacy mula sa Devil Clan. Hindi katakatakang nakapagpatawag siya ng Saint Devil Puppet mula sa Saint Devil Altar sa Land of Exile. Nakuha ni Argus ang mga bagay-bagay sa sandaling ito. Ang nalilitong ekspresyon sa mukha ni Argus ay unti-unting nawala. Biglang nagbago ulit ang ekspresyon niya na parang may napansin. Napansin niya ang nakaitim na binata na may hawak na 10,000 mountain seal na tumingin sa kanya ng mataman. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng layuning pumatay. Salamat, Dugo. Nang marinig ni Argus ang mga salita ni Raymond, muling nagbago ang kanyang ekspresyon. 2056. Natural na alam ni Argus kung ano ang ibig sabihin ng pinandilatan siya ng nakaitim na binata na may intensyong pumatay. Hindi mahirap malaman kung pinasasalamatan din ni Raymond ang binata na nakaitim. Ito ay tulad ng inaasahan ni Argus. Sa sumunod na sandali, napansin niya ang Saint Devil Puppet na kontrolado ni Raymond na papalapit sa kanya sa mabilis na bilis na nagdulot ng isang malakas na ingay habang ang binata na nakaitim na nakasuot ng masama ay tinitigan siya ng masama. Ikaw si Dugo. Kung hindi ka makikialam sa bagay na ito, irerekomenda kitang maging Bronze Flame Elder sa Fire Worship Sect, sabi Argus pagkatapos huminga ng malalim, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa Osiris Saber. Pakiramdam niya ay napaka-tempting ng offer niya. Batay sa iyong potensyal, sa kalaunan ay magiging Silver Flame Elder katulad ko sa hinaharap. Naturally, ito ay mga walang laman na pangako. Binalak ni Argus na patayin si Dugo pagkatapos niyang patayin si Raymond. Ito ay para makuha niya ang 10,000 mountain seal na nasa pag-aari ni Dugo. Ang 10,000 mountain seal ay mas malakas pa sa Osiris Saber na taglay niya. Ito ay nireranggo sa nangungunang tatlong sa 10 Great Saint Weapons ranking. Bagamat nagawa ni Dugo na sirain ang kanyang pag-atake kanina gamit ang 10,000 mountain seal, nagawa lang niya ito dahil hindi nakadirekta sa kanya ang pag-atake. Kung hindi, imposible para sa kanya na sirain ang pag-atake. Sa one-on-one na labanan, hindi natakot si Argus kina Raymond at Dugo. Gayunpaman, kung magsanib puwersa silang dalawa, alam niyang hindi siya makakapareha sa kanila. Pumasok sa Fire Worship Sect at maging basura kagaya mo. Sa tingin mo ba gusto ko iyon? Malamig na ngumiti si Dugo nang marinig niya ang mga salita ni Argus. Masungit siyang nagsalita kay Argus nang walang anumang senyales ng paggalang. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang mga salita ni Dugo ay nagpagalit kay Argus. Naramdaman ni Argus na agad siyang patayin. Gayunpaman, napansin niyang ang Saint Devil Puppet na ipinatawag ni Raymond ay mabilis na papalapit sa kanya na may layuning pumatay. Nakagawa siya ng mabilis na desisyon at nagpa siya na umalis. Ang isang matalinong tao ay hindi lalaban kapag ang mga posibilidad ay laban sa kanya. Kailangan niyang umalis pansamantala. Kailangan niyang maghintay hanggang mag-isa si Raymond o Dugo bago niya sila mapatay. Sa kasamaang palad, ang mga imahinasyon ay palaging mas maganda kaysa sa katotohanan. Sa ganoong sitwasyon, magagawa ba niyang umalis dahil lang sa gusto niya? Dumagundong. Habang sinusubukang tumakas ni Argus, isang dumadagandong na tunog ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Sa susunod na sandali, ang 10,000 mountain seal ay lumaki sa laki ng isang malaking bundok sa malayong kalangitan bago ito bumaba. Naglabas ito ng sobrang mapang-ipang aura. Dumagundong. Kahit na ginamit ni Argus ang Osiris Saber, nasugatan pa rin siya ng husto ng 10,000 mountain seal dahil ito ang unang tumama. Mukha siyang kawawa habang sumusuka ng puno ng dugo. Dumagundong. 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 Samantala, galit na sinumpa ni Raymond si Argus gamit ang Saint Devil Puppet. Ang kanyang bilis ay hindi kapani-pani walang mabilis. Para bang mayroon siyang banal na tulong.
Bawat hakbang ng Saint Devil Puppet ay nagiging sanhi ng panginginig at pagsabog ng hangin. Bawat hakbang ay parang damapo sa dibdib ni Argus. Kinilabutan siya. Ang 10,000 Mountain Seal ay nasa itaas niya, ang Saint Devil Puppet na kinokontrol ni Raymond ay nasa kanyang likuran, at si Dugo ay nakatayo sa kanyang harapan. Alam niyang mahihirapan siyang tumakas. Ilalabas ko lahat ng lakas ko. Naisip ni Argus ang kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon. Hindi siya likas na mabait na tao. Ngayong siya ay napaatras sa isang sulok, siya, natural, ay hindi tatayo habang ang kamatayan ay dumating para sa kanya. Hanggat kaya kong patayin ang isa sa kanila, wala na akong dapat ipag-alala. Sa sandaling naisip ito ni Argus, tumalikod siya para harapin ang Saint Devil Puppet na kinokontrol ni Raymond. Malinaw na naisip niyang si Raymond ang mas mahina sa dalawa dahil nagpasya siyang patayin siya bago niya patayin si Dugo. Gayunpaman, hindi nangyari ang mga bagay tulad ng inaasahan niya. Si Raymond at Dugo na noon pa man ay magkalaban ay tila nagkakaintindihan ng husto kapag sila ay nagsaanib puwersa. Magkasabay silang gumalaw na para bang mayroon silang banal na tulong. Kahit na ang kambal ay maaaring hindi magkaintindihan ng mabuti. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, hindi nagtagal bago muling nasugatan si Argus. Noong una, minor injuries lang ang natamo niya. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, siya ay malubhang nasugatan, na naging sanhi ng hirap sa paghinga. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi nataglay ni Argus ang layunin ng pagpatay na mayroon siya kanina. Siya ay tumingin lubhang kahabag-habag ngayon. Dugo, kung makikiisa ka sa akin para patayin si Raymond, ibibigay ko sa iyo ang Azure Saber. Alam ni Argus na mamamatay siya kung magpapatuloy ito. Mabilis siyang nakaisip ng plano para iligtas ang sarili. Pinlano niyang gamitin ang Azure Saber para akitin si Dugo sa kanyang tabi. Sa kasamaang palad, ito ay nakatadhana na siya ay mabaygo. Ang Azure Saber. Sa tingin mo ba ay magiging interesado ako sa isang Super Saint weapon na hindi man lang maihahambing sa 10,000 Mountain Seal? Naiinis na sabi ni Dugo bilang tugon sa alok ni Argus. Kasabay nito, ang 10,000 Mountain Seal na kinokontrol niya ay biglang bumagsak sa defensive barrier na ginawa ni Argus gamit ang kanyang Saint Origin. Agad nitong binasag ang defensive barrier. Barf! Dahil ang defensive barrier ni Argus na itinayo mula sa kanyang Saint Origin ay nawasak, natural, siya ay dumanas ng backlash. Nagsuka siya ng isang subo ng dugo na naging mas nasugatan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay namatay si Argus sa ilalim ng magkasanib na pag-atake nina Raymond at Dugo. Isang kahangahangang Silver Flame Elder mula sa Fire Worship Sect, ang unang Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum ng Four Symbol Sanctums ay namatay sa Lower Province ng Dao Marshal Saint Land. Kung kumalat ang balita tungkol dito, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan sa Upper Province ng Dao Marshal Saint Land. Bukod sa pagiging Silver Flame Elder sa Fire Worship Sect, si Argus ay isang powerhouse sa fourth form of the Saint Celestial Stage din. Siya ay nireranggo sa ika-139 na lugar sa Supreme Saint Ranking. Maaari din siyang ituring bilang isang elite powerhouse sa Upper Province ng Dao Marshal Saint Land. Gayunpaman, ang nasabing powerhouse ay namatay sa Lower Province ng Dao Marshal Saint Land na tinitingnan ng maraming powerhouses mula sa Upper Province. Iyong kaawa-awa niyang Sable. Kukunin ko na lang ang spatial ring niya. Walang pakialam na sinabi ni Dugo pagkatapos nilang patayin ni Raymond si Argus. Agad siyang umalis pagkatapos niyang kunin ang spatial ring ni Argus. Mula sa umpisa hanggang sa huli, hindi man lang niya tinapon ang tingin ang Azure Saber. Walang nakakaalam kung wala talaga siyang interes sa Azure Saber o kung may iba pa siyang motibo. Salamat, sabi ni Raymond habang nakatitig sa likod ni Dugo. Pagkatapos noon, lumingon siya para tingnan ang Azure Saber. Whoosh! Mabilis na iniwan ni Raymond ang Saint Devil Puppet at kinuha ang Azure Saber. Congratulations, Lord Mansion Master. Congratulations, Lord Mansion Master. Habang hawak ni Raymond ang Azure Saber, nagsimulang batiin siya ng mga tao mula sa Azure Cloud Mansion, kasama sina Rong Yuan at Tobias. Ang Azure Saber. Ang mga mata ni Raymond ay kumikinang ng maliwanag habang tinitingnan niya ang Azure Saber sa kanyang mga kamay. Ito ay hindi ordinaryong sable.
Ito ay ang Azure Saber, isa sa mahusay na Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons ranking. Labis na lalakas ang lakas ni Raymond ngayong nakuha na niya ang Azure Saber. Ito ay tiyak na isang bagay para sa kanya upang maging masaya tungkol sa. Samantala, sa hilagang rehiyon ng Lower Province ng Dao Marshall Saint Land, tila nagkaroon ng kaguluhan kung saan matatagpuan ang Inter-Province Transportation Formation. Dumagundong. Dumagundong. Malakas ang ingay na ikinasindak ng watcher na nagbabantay sa paligid ng Inter-Province Transportation Formation. Anong nangyayari? Anong nangyari? SH*T. Bumungad sa kanya ang takot sa sumunod na sandali. Ang nyebe sa matataas na bundok na nababalutan ng nyebe kung saan matatagpuan ang Inter-Province Transportation Formation ay biglang natunaw bago nagsimulang lumindol ang lupa. Basag. 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 Maririnig ang mga kaluskos nang makita ng watcher ang mga bitek na lumilitaw sa bundok kung saan matatagpuan ang Inter-Province Transportation Formation. Hindi nagtagal ay bumagsak ang bundok na epektibong nawasak ang pundasyon ng Inter-Province Transportation Formation. Hindi. Lalong natakot ang watcher na parang may naalala lang siya. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto niya kung ano ang mga implikasyon. Ngayong nasira ang pundasyon ng Inter-Province Transportation Formation, nangangahulugan ito na wala ng Inter-Province Transportation Formation ang Lower Province. Nangangahulugan ito na hindi na siya makakabalik sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Paanong hindi siya matatakot? Dumagundong. Ang mga ingay ay patuloy na umalangaw-ngaw sa hangin habang ang watcher ay nawala sa kanyang takot. Maya-maya, laking gulat niya nang makita kung saan gumuho ang bundok, saglit na nanginig ang hangin bago nagsimulang lumitaw ang mga whirlpool. Ang mga whirlpool ay umikot sa napakabilis na bilis. Sa halip na magkaroon ng lakas ng pagsipsip, naglalabas ito ng mga alon ng enerhiya. Tila hinihigop nito ang mga bagay mula sa kabilang panig at pinakawalan ito sa panig na ito. Pinaikit ng watcher ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang pares ng mga sungay ng baka na umuusbong mula sa isa sa mga whirlpool. Hindi mali ang nakita ng watcher. Ito ay talagang isang pares ng mga sungay ng baka. Matapos lumabas ang dalawang sungay ng baka, sinundan ito ng ulo ng baka. Sa isang kisap mata lang, isang halimaw ang bumungad sa kanya. Ang halimaw ay napakalaki at may katawan ng tao na may ulo ng baka. Napakarami nila. Kasabay nito, natuklasan ng watcher ang maraming halimaw na may katawan ng tao at mga ulo ng baka ang nagsimulang lumabas mula sa mga whirlpool. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.